15 taon akong nagbenta ng mga waterproofing material sa buhay ko. Ngunit hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na mamamatay ako dahil sa tubig. Noong hapon ng ika-15 ng Hulyo, nagbibilang ako ng mga paninda sa bodega. Nang biglang lumabas sa cellphone ko ang isang kakaibang babala sa panahon. Hindi ito ang karaniwang orange alert para sa malakas na ulan, kundi isang madilim na kulay biha na alerto na hindi ko pa nakikita kailanman. Inaasahang dami ng ulan, 800 hanggang 1,000 milimetro sa loob ng 72 oras. Puta, uulanin ba rito ang buong karagatang Pasipiko? Ang init sa loob ng bodega, parang isang kalan. Nakatabo ng itaas ng katawan ko pero pawis na pawis pa rin ako. Kahit ang hanging ibinubuga ng electric fan ay mainit din. Matandang Chen, bigyan mo pa ako ng 20 gulong ng waterproof membrane. Si Kabalat Leo, na isang lumang suki, ay pumasok sa pinto. Na medyo hindi maganda ang mukha. Tiningnan ko siya ng may pagtataka. Hindi ba't kumuha ka lang ng 10 gulong noong umaga? Kulang pa, kulang pa. Nakita mo ba ang ulat ng panahon? Doon ko lang napansin na nag-iilaw pa rin ang madilim na lilang babala sa cellphone ko. Pinalaki ko ang mga detalye. At tumindig ang balahibo ko sa dami ng mga teknikal na terminong pampanahon. Napakalakas na ulap ng ulan, hindi karaniwang daloy ng singaw ng tubig. Inaasahang tatagal ng higit sa 72 oras ang matinding panahon. Anong ibig sabihin nito? Lumunok ng laway si Kabalat Leo. Ibig sabihin, magkakaroon ng napakalakas na ulan. Napakalakas talaga. 20 taon na akong nagtatrabaho sa construction site. Hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng babala kailanman. Nagsimula siyang bumili ng napakarami. Waterproof membrane, leak stopper, mabilis matuyong semento, waterproof paint. Lahat ng kayang buhatin ay ikinarga sa kotse. Nang makita ng ibang customer ang ginagawa niya, nagsimula rin silang magunahan sa pagbili. Sa loob ng kulang sa 1 oras, 1/3 ng stock ko ng waterproofing materials ay naibenta na. Matandang Chen, may mga sandbag ka ba? Tanong ng isa pang contractor. Sandbag? Sino ba ang mag-iimbak ng bagay na yan? Umiling ako. Mag-order ka na agad ng stock, hindi biro ang yulang ito. Medyo nag-aalinlangan kong tinawagan ang supplier. At diretsahang sinabi ng kabilang linya. Sandbag, matagal nang naubusan ng stock. 4:00 ng hapon, biglang dumilim ang langit. Kahit nakalagitnaan ng tag-araw. Para bang 5:00 o 6:00 na ng hapon sa taglamig. Nagsimulang hamangin, na nagpakalampag sa bakal na pinto ng bodega. Ikinunsya ko ang bodega at naghandang umuwi. Nagulat ako nang dumaan ako sa pamilihan. Sa ganitong oras, karaniwang nagsasara na ang pamilihan. Pero ngayon ay napakaraming tao. Nagtutulak ng mga cart ang mga matatandang babae para magunahan sa pagbili. Bigas, harina, mantika, instant noodles, at bottled water. Kukuha ng kahit ano na makita nila. 100 yuan para sa 5 gin ng karne ng baboy, bilhin mo man o hindi. Sumigaw ang tindero ng karne. Hindi ba't 4 na pulang yan kahapon? Kahapon yun, hindi mo ba nakikitang uulan ng malakas? Pagkatapos ng araw na ito, kahit may pera ka hindi ka makakabili. Kabado ang dibdib ko. Ang mga tinderong matagal nang nagtitinda sa pamilihan. Mas matalas ang pakiramdam sa kakaibang pangyayari kaysa kahit kanino. Kung pati sila ay nag-iimbak na ng paninda. Mabilis akong nakipagsiksikan sa loob. Nakakuha ko ng 2 kahon ng instant noodles, 1 supot ng bigas, at ilang kahon ng bottled water. Nang magbabayad na, sinabi ng cashier, gusto mo rin ba ng compressed biscuits? Gusto ko, kukunin ko kung ilan ang mayroon kayo. Pag-uwi sa tirahan ko, nakatira ako sa lumang apartment sa lumang lungsod. Pang-6 na palapag, walang elevator. Mabigat na sa pakiramdam ang umakyat sa hagdan kapag ordinaryong araw. Ngayon na may dalang 10 kilo ng supply. Hinihingal na ako sa kalahati ng akyatin. Binuksan ni Matandang Zhang sa ika-5 palapag ang pinto at nakita ko, Bata Chen. Bakit napakarami mong biniling gamit? Paging handa lang, narinig kong magkakaroon ng malakas na ulan. Hindi ito pinansin ni Matandang Zhang, dito sa ating lungsod sa loob ng lupain. Gaano ba kalakas ang pwedeng maging ulan? Noong makalawa, sinabi nilang minsan lang sa 1 siglo. Pero ilang kalsada lang naman ang nabaha. Hindi na ako nakipagtalo sa kanya at nagpatuloy sa pag-akyat. Pagkapasok ko sa bahay, pamatak ang unang patak ng ulan. Hindi ito ordinaryong patak ng ulan. Tumama ito sa bintana na may malakas na tunog. Parang may malakas na nagtapon ng holen. Kaagad pagkatapos nyun, bumuhos ang napakalakas at mabilis na ulan sa buong kalangitan. Tumatama sa mga grills ng bintana na parang kaluskos. Para bang nagpapaputok ng machine gun. Sumilip ako sa bintana papunta sa ibaba. Mabilis na tumatakbo ang mga tao sa kalye habang hawak ang kanilang mga ulo. Ang mga patak ng ulan na tumatama sa lupa ay tumatalsik ng kalahating metro ang taas. Ang electric scooter ng isang delivery rider ay direktang naitomba sa lakas ng ulan. Hindi maganda ang yulang ito. Tumunog ulit ang cellphone ko, sa pagkakataong ito ay mula sa group chat ng mga may-ari ng bahay.
Mga kapitbahay, ako ang property manager. Nakatanggap ng abiso, pakiusap na maghanda ang lahat para sa baha. Suriin kung nakasara ng maayos ang mga pinto at bintana. Mag-ingat sa baha ang mga nakatira sa mababang palapag. Nagbayad naman kami ng property fee. Hindi nyo ba nililinis ang mga kanal sa ordinaryong araw? Oo nga, nabara na yan noong nakaraang taon. Huwag na kayong mag-away, pumunta na kayo sa supermarket para bumili ng pagkain. Huli na kapag naubusan kayo. Iniputok ko ang cellphone ko at sinimulang suriin ang sarili kong stock. Labi lang may-ari ng negosyo ng mga kagamitan sa pagpapatayo. Hindi ako kulang sa mga waterproofing material sa bahay. Waterproof tape, glass glue, silang strip. Lahat ng dapat mayroon ay narito. Lalong lumalakas ang ulan sa labas ng bintana. Ang tunog ng ulan mula sa patak-patak ay naging malakas na ugong. Ang buong paligid ay napalilibutan ng puting tabing ng ulan. Hindi na makita ang gusali sa kabilang tapat. Binuksan ko ang telebisyon. Lahat ng channel ay nagbabalita ng babala sa panahon. Seryoso ang mukha ng tagapagbalita dahil sa hindi karaniwang klima. Daranasin ng ating lungsod ang isang bihirang at patuloy na napakalakas na ulan sa kasaysayan. Pakiusap na maghanda ang mga mamamayan at huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Sa cellphone, nagkagulo rin ang group chat ng mga kasamahan sa merkado ng kagamitan sa pagpapatayo. Naubos na ang lahat ng waterproofing materials. Ay nag-alok lang ng 5 beses na presyo para bumili ng 3 o 2 tonelada ng sandbag. May kaunting plastic sheet pa ako rito, 50 yuan kada metro kwadrado. Pumunta na agad ang mga nangangailangan. Habang tinitingnan ang mga balitang ito, lalong nababalisa ang puso ko. 15 taon na ako sa industriyang ito. Anong malakas na hangin at alon ang hindi ko pa nakita. Ngunit sa pagkakataong ito, nakaramdam ako ng kakaibang panganib. Sa labas ng bintana, patuloy pang lumalakas ang ulan. Nagsimulang bumubula ang labasan ng tubig sa ibaba ng gusali, na naglalabas ng tunog na gurgle-gurgle. Para bang may halimaw na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Inilabas ko ang cellphone ko. Nagpadala ng mensahe sa ilang mabubuting kaibigan. Pare, hindi maganda ang yulang ito, mag-imbak ka na agad ng pagkain. Karamihan sa kanila ay sumagot, sobra naman ang pag-iisip mo. Tanging isang kaibigan na nagtatrabaho sa departamento ng yamang tubig ang sumagot ng 2 salita. Mag-imbak ka na ng pagkain agad. Hindi na ako nag-alinlangan pa, isinuot ko ang raincoat at mabilis na bumaba sa hagdan. Simot na ang paninda sa convenience store sa tapat ng gate ng subdivision. Nagsasara na ang may-ari ng tindahan. Wala nang natira, kahit may pera ka hindi na magagamit. Tumatakbo ako sa 3 kalsada. Sa wakas ay nakakita ako ng isang maliit na supermarket na bukas pa. Napakagulo na sa loob. Nagtutulak ng shopping cart ang mga tao at nagkakaumpugan. Simot na ang mga paninda sa mga istante. Nakakuha ako ng huling 2 kahon ng instant noodles, ilang pakete ng preserved pickles, at higit 10 piraso ng ham sausage. Nang magbabayad na, diretsahang sinabi ng may-ari, 800. Mga bagay na hindi man lang umaabot sa 100 yuan noon, hihingian mo ako ng 800. Bilhin mo man o hindi, may naghihintay pa sa likod mo. Nagtiis ako at nagbayad ng pera. Sa daan pa uwi, lagpas sakong na ang tubig baha. Ang daan na karaniwang 10 minuto lang. Lumakad ako sa baha ng kalahating oras. Lahat ng kanal sa tabi ng kalsada ay naglalabas ng tubig sa labas. Ang mga basura at dumi ay inanad sa kahit saan. Isang kotse ang naipit sa naipong tubig. Nakatayo ang may-ari sa bubong ng kotse at malakas na humihingi ng tulong. Subok na tumulong ang ilang daan para itulak ang kotse, pero napakalakas ng agos ng tubig. Hindi talaga kayang gamitan ng lakas. Nang dumaan ako, narinig ko ang desperadong sigaw ng may-ari ng kotse. Ayaw ko na sa kotse. Sino ang makakasabay sa akin, bibigyan ko ng 1,000 yuan. Walang pinansin sa kanya. Sa ganitong panahon, mahirap nang iligtas ang sarili. Nang makabalik na sa wakas sa subdivision, pumasok na ang tubig sa lobby ng unang palapag. Ilang residenteng nakatira sa mababang palapag ang naglalabas na ng mga gamit. Matagal nang huminto ang elevator. Ganito nakabilis pumasok ang tubig. Tanong ko sa gwardya. Namumutla ang mukha ng matandang gwardya mula sa nagbarro ng mga kanal. Umaapaw na pabalik ang tubig. 10 taon na akong nagbabantay ng pinto rito, ngayon ko lang nakita ang ganitong sitwasyon. Akyat ko ang mga gamit sa hagdan, sa bawat palapag na maakyatan ko. Naririnig ko ang iba't ibang ingay. Sa ikalawang palapag ay nagpapatong ng tabla para harangan ang pinto, sa ikatlong palapag ay nagbubuhat ng kasangkapan. Sa ika-4 na palapag ay nag-aaway. Anong oras na ba, nanggagayang ka pa sa kaunting perang iyan? Iyan ang alahas na inilagay sa akin ng nanay ko. Mawawalan na ng buhay, anong silbi ng alahas? Pagkababalik sa ika-6 na palapag, mabilis kong ginamit ang waterproof tape para takpan ng husto ang lahat ng siwang sa pinto at bintana. At naglagay rin ako ng ilang supot ng semento sa tapat ng pinto. Kahit nakatira sa ika-6 na palapag, sa lakas ng yulang ito. Sino ang nakakaalam kung hanggang saan tataas ang tubig?
8:00 ng gabi, nagkaroon ng brownout. Lumubog sa kadiliman ng buong lungsod, tanging ang ugong ng ulan lang ang nagwawala. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko at sinimulang bilangin ang mga gamit. Ang pagkain ay makakatagal ng 1 linggo, may 4 na kahon ng tubig. May mga kandila, lighter, at flashlight din. Bilang isang binatang walang pamilya, sapat na ang mga gamit na ito. Paudlot-udlot ang signal ng cellphone. Ang huling natanggap na mensahe ay ang pangkagipitang abiso na ipinadala ng lungsod. Pakiusap na manatili sa ligtas na lugar ang mga mamamayan. Huwag lumabas, maghintay sa susunod na abiso. Samandal ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa kadiliman sa labas. Patuloy pa rin ang ulan, at lalo pang lumalakas. Ang mga patak ng ulan na tumatama sa salamin. Parang walang katapos ang mga kamay na kumakatok sa pinto. Mula sa ibaba, naririnig ang ingay ng mga car alarm. Sunod-sunod at nagmamadali, parang naghihingalong daing ng lungsod na ito. 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa isang malakas na kalabog. Sumilip ako sa bintana papunta sa ibaba, sa tulong ng liwanag ng kidlat. Nakita kong gumuho ang isang bahagi ng pader sa pinto ng subdivision. Ang baha ay parang pinakawalang mabangis na hayop na umuugong habang dumadaloy sa subdivision. Ilang kotse na nakaparada sa mababang lugar ang direktang inanod. Umiikot-ikot sa agos ng tubig. At sa huli ay bumangga sa gusali. Bumagsak ang puso ko sa pinakailalim. Sa loob ng 15 taon, nagbenta ako ng napakaraming waterproofing materials. Nakakita ng napakaraming customer na nahihirapan dahil sa tulo ng tubig. Lagi kong buong tiwalang sinasabi sa kanila. Walang tubig na hindi kayang pigilan. Ngayon ko lang nalaman, sa harap ng totoong baha, napakakatuwa pala ng depensa ng tao. Patuloy pa rin ang ulan. Magsisimula pa lang ang yulang ito. Ang malakas na kalabog sa madaling araw ay simula pa lamang. Hindi na ako makatulog ulit. Kaya umupo na lang ako sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ng pagbabago ng antas ng tubig sa ibaba. May baterya pa ang cellphone, pero tuluyan nang nawala ang signal. Ang huling post sa Moments ay huminto noong 11:00 kagabi. Mula sa isang personal shopper. Diretsong ipinadala mula sa Pransya, clearance sale ng pabango. Napakalaking kabalintunaan talaga. Nang magsimulang gumawa ang madaling araw, medyo hamina ang ulan. Doon ko lang malinaw na nakita ang nakatatakot na sitwasyon sa ibaba. Ang buong subdivision ay naging isang malawak na karagatan. Ang mga bubong ng kotse na lumilitaw pa sa tubig kagabi. Ngayon ay tanging ang mga antena na lang ang umiikot sa ibabaw ng tubig. Ang mga halaman, kagamitan sa ehersisyo, at gazebo ng subdivision. Lahat ay nawala sa ilalim ng malabong dilaw na tubig. Lumalampas na ang tubig sa mga bintana ng 2 palapag. Nakatira ako sa 6 na palapag, ayon sa logika ay ligtas pa ako. Ngunit habang nakikita ang napakalakas na agos ng tubig, wala akong kaunting katiyakan sa puso ko. Ang mas malala pa, napansin kong hindi malinis ang tubig, kundi malabo at nangingitim, na may lumulutang na iba't ibang basura, sanga ng kahoy, at mga bagay na ayaw ko ng pag-isipan ng malalim. Nagulat ako sa mabilis na katok sa pinto. Sino yan? Ako to, si Matandang Zhang. Bata Chen, may pagkain ka ba dyan? Nag-alangan ako ng sandali, bago binuksan ang pinto. Nakatayo si Matandang Zhang sa pinto, namumutla ang mukha, at puno ng dugo ang mga mata. Hindi ko ito sineryoso kahapon, wala akong inihandang kahit ano sa bahay. Kinusat niya ang kanyang mga kamay, maaari ba? Inabot ko sa kanya ang isang pakete ng instant noodles at 2 bote ng tubig. Ipirin mo ang pagkain. Umalis si Matandang Zhang habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Alam kong simula pa lang ito. Kapag na-realize na ng ibang tao, ang kaunting stock ko ay hindi talaga sapat para ipamahagi. Gaya ng inaasahan, wala pang kalahating oras. Naging maingay na sa hagdanan. Inililipat ng mga residente sa 2 palapag ang buong pamilya nila pataas. Pumasok na ang tubig sa bahay nila. Pasan ng lalaki ang telebisyon, karga ng babae ang mga kumot. At may isang batang babae na hawak ang isang pusa. Saan lilipat? Pwede bang tirhan ang hagdanan? Mas mabuti na kaysa mababad sa tubig. Kasalanan to ng property management, taon-taon nababara ang kanal pero hindi inaayos. Lalong lumalakas ang ingay, kaya isinara ko na lang ang pinto. Mas mabuting huwag na lang tingnan. Ngunit dumating pa rin ang gulo sa pinto ko. Kumatok si Ate Wang mula sa 2 palapag, Bata Chen. Mag-isa ka lang na nakatira at malaki ang lugar mo. Maaari mo ba kaming patuloyin para makasilong? Kami lang ng asawa ko, hindi kami magiging abala. Kilala ko si Ate Wang, karaniwang nagtitinda ng agahan sa pinto ng subdivision. Mabait siyang tao, ngunit sa ganitong sitwasyon ngayon. Ate Wang, pasensya na talaga, maliit lang ang lugar ko rito. Nagiba ang mukha ni Ate Wang, hindi kaunti ang tulong ko sa iyo noong ordinaryong araw. Madalas kitang binibigyan ng karagdagang itlog sa pancake nang walang bayad, pero ngayon. Sige na nga, magtatanong na lang ako sa ibang bahay. Isinara ko ang pinto, hindi masarap sa pakiramdam ang puso ko. Ngunit malinaw sa akin na kung magpapadala ako sa awa ngayon, mas magiging magulo lang sa huli.
Nang tanghali, lumakas na naman ang ulan. Nakadungaw ako sa bintana para mag-obserba, tumataas pa rin ang antas ng tubig. Halos umaabot na sa ikatlong palapag. May nagwawagayway ng kumot sa bintana ng gusali sa kabilang tapat. Parang humihingi ng tulong. Ngunit sa ganitong kalayo, walang makakatulong kanino man. Ang mas nakatatakot pa, nagsimulang mag-iba ang kulay ng tubig. Ang dating malabong dilaw ay naging kulay abo at itim, na may lumulutang na patong ng mantika sa ibabaw. Nakita kong may mga patay na isda na nakatingala ang puting tiyan na lumulutang. At may mga namamagang plastic na bag ng basura, na hindi ko alam kung anong laman sa loob. Kumakalat sa hangin ang isang mabahong amoy ng pagkabulok, na hindi mapigilan kahit nakasara ang mga bintana. Nagkaroon na naman ng panibagong gulo sa hagdanan. Humingi ng bayad sa pagpapatuloy ang ika-4 na palapag. 500 yuan bawat tao sa isang araw. Bakit hindi na lang siya nagnakaw? May lugar sila, mayroon ka ba? Hindi ba't pagsasamantala ito sa gitna ng sakuna? Tingin ko mag-organisa na lang tayo at magtayo ng kubo sa bubong ng gusali. Pagtayo ng kubo. Sa lakas ng yulang ito, makakatagal ba yan? Sunod-sunod ang mga pagtatalo. Tumingin ako sa labas gamit ang peephole ng pinto, puno ng tao ang hagdanan. Nakatumpok sa kahit saan ang mga nakabalot na higaan. Ay nagsimula ng magpausok at magluto ng pagkain. Pumasok ang nakatutulim na amoy ng usok sa siwang ng pinto. Bigla, isang sigaw ang sumire sa katahimikan ng hangin. May tumalon sa tubig. Mabilis akong tumakbo sa tabi ng bintana. At nakita ang isang anino ng tao na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Na mabilis na inanod ng malakas na agos ng tubig. Tagagusali sa kabilang tapat, baka desperado na. Gustong lumangoy sa ibang lugar para mabuhay. Ngunit ang agos ng tubig na ito. Wala pang isang minuto, nawala na ang anino ng tao. Tumingin at tumahimik ang hagdanan ng ilang segundo. At pagkatapos ay sumabog ang mas malaking takot. Mamamatay ba tayong lahat dito? Hindi. Tiyak na may darating para iligtas tayo. Pagsagip, tingnan mo sa labas, ganito ang buong lungsod, sino ang magliligtas? Kumalat ang takot na parang salot. May nagsimulang umiyak, may nagsimulang magdasal. At may nagsimulang sumire ng pinto. Buksan mo ang pinto, alam kong may pagkain ka dyan. Magkakapit bahay tayong lahat, hahayaan mo lang ba kaming mamatay? Sirain nyo, tiyak na may mga gamit sa loob. Mabilis kong ginamit ang mga kasangkapan para iharang sa pinto, pawisan ang mga palad ko. Lalong lumalakas ang tunog ng pagbangga sa labas ng pinto. Naririnig ko na nga ang tunog ng pagkabitak ng kahoy. Sa kritikal na sandali, nagsalita si kapatid Chen mula sa ika-6 na palapag. Tumatigil kayong lahat, sino man ang maggulo pa, itatapon ko siya sa ibaba. Si kapatid Chen ay isang retiradong sundalo, hindi mahilig magsalita noong ordinaryong araw. Ngunit may mataas na respeto sa kanya sa subdivision. Nang magsalita siya, unti-unting tumahimik ang labas. Hindi ngayon ang oras para mag-away-away sa loob. Mababa at maayos ang boses ni kapatid Chen, bumalik kayo sa sarili niyong bahay. O manahimik kayo rito sa hagdanan. Sino man ang mangagaw, ako ang unang hindi papayag. Nag-alisan ang mga tao, ngunit alam kong pangsamantala lang ito. Kapag totoong gutom na, walang silbi ang kahit anong respeto. Nang gabi, kumakain ako ng compressed biscuit, na itinutulak ng bottled water sa lalamunan. Napakasama ng lasa ng bagay na ito, ngunit pampalipas buhay ito ngayon. Patuloy pa rin ang ulan sa labas ng bintana. Lubos nang nalubog sa baha ang ikatlong palapag. Ang buong gusali ay naging isang nakahiwalay na isla, maliban sa tunog ng ulan at agos ng tubig. Hindi na makarinig ng kahit anong ingay ng lungsod. Walang kotse, walang boses ng tao, walang musika, at wala man lang huni ng ibon. Ang lungsod na ito na may 8 milyong populasyon. Parang namatay sa loob lamang ng isang gabi. Pumutok ako ng isang sigarilyo, huling pakete na ito. Sa gitna ng umiikot na usok, naisip ko ang napakaraming bagay. Naisip ko ang dating asawa ko, hindi ko alam kung ano na ang lagay niya ngayon. Lumipat siya sa timog nang maghiwalay kami. Siguro naman ay walang nangyaring masama roon. Naisip ko ang mga magulang ko sa probinsya, nakatira sila sa Nayon. Mataas ang lugar doon, siguro ay ligtas sila. Naisip ko ang mga paninda sa bodega. Ang mga waterproofing materials na iyon ay malamang na nababad na sa tubig ngayon. Na naging pinakamalaking kabalintunaan. Tok-tok-tok, may kumatok na naman sa pinto, sa pagkakataong ito ay napakagaan. Bata Chen, ako to. Si kapatid Chen pala. Binuksan ko ang pinto, seryoso ang mukha ni kapatid Chen. May pag-uusapan lang ako sa iyo. Magsalita ka, kapatid Chen. 4 lang na pamilya tayong nakatira sa ika-6 na palapag, kailangan nating magkaisa. Ibinaba niya ang kanyang boses, hindi na makatagal ang mga tao sa ibaba. Kapag gutom na sila, magagawa nila ang kahit ano. Tumango ako, tama ang sinabi mo. May nakaimbak na pagkain sa akin at sa pamilya ni Matandang Lee. Walang problema na makatagal ng 1 linggo. Ngunit si Bata Leo, bata pa at walang karanasan. Siguradong wala siyang masyadong inihanda. Tumingin sa akin si kapatid Chen, kumusta naman ang lagay mo?
Nag-isip ako ng sandali, maayos pa naman, makakatagal kung titipirin. Mabuti naman kung ganon. Tinapak ni kapatid Shen ang balikat ko, tandaan mo, huwag mong ipapakita ang mayroon ka. Sa ganitong panahon, ang pagkakaroon ng pagkain ay isang malaking kasalanan. Pagkaalis ni kapatid Shen, lalong bumigat ang pakiramdam ko. Sa labas ng bintana, dumating ang gabi. Napakadilim ng lungsod na walang mga ilaw. Tanging ang ibabaw ng tubig ang paminsan-minsang nagpapakita ng kakaibang liwanag. Patuloy pa rin ang ulan. Nakatagilid ako sa kama, nakikinig sa tunog ng ulan. Nakikinig sa agos ng tubig. Ganito nakahirap tiisin sa unang araw pa lamang, paano pa kaya sa mga susunod? Kung uulan pa ng ilang araw at patuloy na tataas ang antas ng tubig, hindi na rin magiging ligtas ang ika-6 na palapag. Pagdating ng oras na iyon, pupunta ba tayo sa bubong para maghintay ng kamatayan, o? Hindi ko na pananggahasang mag-isip pa. Sa madaling araw, narinig ang ingay ng pag-aaway sa ibaba. Tubig ko yan. Ulol, ako ang unang nakakita niyan. Huwag na kayong mag-away, natapon na ang mga gamit. Pagkatapos ay narinig ang tili ng babae. Ang tunog ng nababasag na gamit. At ang iyak ng bata. Ang takip ng sibilisasyon. Sa harap ng survival ay kasing lutong ng papel. Pamaling ako ng higa at tinakpan ang mga tainga ko ng unan. Ngunit ang hindi matatakpan ay ang lalong lumalalim na takot sa puso ko. Tumataas ang tubig, patuloy ang ulan. At tayong lahat, ay naipit sa nakahiwalay na islang ito na malapit ng lumubog. Madaling araw ng ikatlong araw. Nagising ako sa ingay sa hagdanan. Binuksan ko ng kaunti ang pinto para sumilip sa labas. Puno na ng tao ang hagdanan. Lumipat na ng lahat pataas ang mga residente sa ikatlong palapag. Nakatumpok sa kahit saan ang mga kumot at mga kagamitan sa kusina. Kumakalat sa hangin ang amoy ng pawis, usok ng sigarilyo. At iba pang hindi maipaliwanag na mabahong amoy ng pagkabulok. Umaabot na ang tubig sa ika-4 na palapag. May sumigaw. Ang balitang ito ay parang isang bomba. Na agad na nagpasabog sa takot ng mga tao. Nalubog na rin ang ika-4 na palapag. Ano na ang gagawin natin? Tumakbo tayo sa bubong. Pwede bang tirhan ang bubong? Patuloy pa rin ang ulan. Isinara ko ang pinto, bumagsak ang pakiramdam ng puso ko. Sa bilis na ito, tumataas ng isang palapag ang tubig araw-araw. Sa ika-6 na araw ay aabutan na ako rito. Kailangang gumawa ng paraan. Nagsimula akong maghalongkat sa loob ng bahay. Hahanapin ang lahat ng bagay na magagamit. Waterproof cloth, plastic na timba, lubid, tape, at ilang mga kagamitan. Sa mga taon ng pagnenegosyo ng kagamitan sa pagpapatayo, maraming natirang retaso ang nakaimbak sa bahay. Ngayon ay naging mahahalagang kayamanan na ang lahat ng ito. Habang abala, tumunog ang katok sa pinto. Bata Chen, buksan mo ang pinto, may pag-uusapan tayo. Si kapatid Chen pala. Binuksan ko ang pinto, kasama ni kapatid Chen sa likod sina matandang Li at bata Leo. Si bata Leo ay isang programmer, bihira siyang magpakita noong ordinaryong araw. Ngayon ay dilaw na dilaw ang mukha, halatang dahil sa gutom. Pumasok kayo sa loob para mag-usap. 4 kaming nakaupo sa sala, medyo seryoso ang kapaligiran. Unang nagsalita si kapatid Shen, nakita niyo na ang sitwasyon. Kailangan nating gumawa ng paraan para iligtas ang sarili. Anong paraan ang mayroon? Napangiti na lang ng pilit si matandang Li, napakabilis ng taas ng tubig. Hindi natin alam kung kailan darating ang saklolo. Kaya kailangang iligtas ang sarili. Tumingin sa amin si kapatid Shen, may mungkahi ako. Magtulungan tayo. Paano magtutulungan? Una, paghahatian ang mga gamit. Kung gaano kalaki ang stock ng bawat pamilya, alam naman ng lahat sa puso nila. Ang paghahati ay hindi nangangahulugang kukunin ng lahat, kundi ipapamahagi ng maayos. Upang masigurong makakapanatiling buhay ang bawat isa. Nag-iba ang mukha ni Bata Leo, ako. Wala akong masyadong stock, alam ko. Tumingin sa kanya si kapatid Shen, kaya lalong kailangan ng pagtutulungan. Bata ka pa at malakas ang katawan, makakagawa ka ng mas maraming trabaho. Ikalawa, pagpapatuloy ni kapatid Shen, kailangan nating maghanda ng escape route. Kung sakaling totoong malubog sa tubig ang ika-6 na palapag, may pupuntahan tayo. Sa bubong, tanong ni matandang Li, hindi lang sa bubong. Tumingin sa akin si kapatid Shen, negosyante ng kagamitan sa pagpapatayo si Bata Chen. Tiyak na may paraan siya. Tumingin sa akin ang lahat ng tao. Nag-isip ako ng sandali, may naiisip akong isang ideya. May waterproof cloth at ilang kagamitan ako sa bahay. Pwede tayong magtayo ng pansamantalang silungan sa bubong. Ngunit hindi sapat ang mga ito lamang, kailangan pa ng kahoy, lubid. At mas maganda kung may mga lumulutang na kagamitan. Mga lumulutang na kagamitan, styrofoam box, plastic na bote, gulong. Kahit anong bagay na lumulutang. Paliwanag ko, kung sakali. Ang ibig kong sabihin kung sakali, at hindi na rin maging ligtas ang bubong. Kahit paano ay makagagawa tayo ng bolsa. Tatahimik ang lahat. Ang paggawa ng bolsa, ay nangangahulugang lalutang sa gitna ng baha. Na halos katumbas na ng pagpapakamatay. Huwag muna nating isipin ng napakalayo.
Binasag ni kapatid Shen ang katahimikan, ang pinakamahalaga ngayon ay mangolekta ng kagamitan. Para patatagin ang depensa, Matandang Lee, pumunta ka sa hagdanan at tumingin-tingin. Kolektahin ang kahit anong bagay na magagamit. Bata Leo, pumunta kayo ni Bata Chen para kumatok sa bawat bahay. Tingnan kung sino ang gustong makipagtulungan. Gusto kaya ng mga taong iyon. Nag-aalin lang ang tanong ni Bata Leo. Kahit ayaw nila, kailangan nilang pumayag. Matalas ang tingin ni kapatid Shen, kung gustong mabuhay, kailangang magkaisa. Lumabas kami ni Bata Leo sa pinto. Ang sitwasyon sa hagdanan ay mas malala pa kaysa noong umaga. May nagpapasiklab ng apoy para magluto sa sulok ng pader. Ang kapal ng usok ay nagpapasara sa mga mata ng tao. May nag-aagawan ng pwesto. Nagsusuntukan para lang sa isang lugar na mahihigaan. Kuya, kumatok ako sa pinto ng 601. Kami na ilang kapitbahay sa ika-6 na palapag ay nag-uusap. Lez, lakas na isinara ang pinto. Matapos masaraduhan ang pinto ng ilang beses, nawalan ng gana si Bata Leo. Walang silbi, kapag may malaking sakuna, kanya-kanya nang lipad ang lahat. Subukan natin ulit. Pumunta kami sa 603, nakatira rito ang isang batang mag-asawa. Ang lalaki ay isang fitness instructor, at ang babae ay isang nurse. Gusto naming mag-organisa ng pagsagip sa sarili, kayo. May tensing tumingin sa amin ang lalaki, anong pagsagip sa sarili? Ipinaliwanag ko ng minsan ang plano. Nagtitinginan ang mag-asawa, at sinabi ng babae. Maaari kaming sumali, ngunit may isang kondisyon. Anong kondisyon? Pwede ang paghahati ng mga gamit, ngunit kailangang maging patas ang pamamahagi. At isa pa, nurse ako, kung may magkasakit o masaktan. Makakatulong ako, ngunit kailangang tulong-tulong ang lahat sa paghahanap ng gamot at medical supplies. Walang problema, sa ganitong paraan, naging 6 na tao ang grupo namin para sa self-rescue. Nang hapon, sinimulan na namin ang pagkilos. Maraming nakolektang kapaki-pakinabang na gamit si Matandang Lee sa hagdanan. Ilang styrofoam box, isang rolyo ng nylon rope, at ilang piraso ng tabla. Ang iba ay itinapon ng ibang tao, at ang iba naman ay nahiram. May isang pamilya sa ika-4 na palapag na tumakas, at nakabukas ang pinto. Ibinaba ni Matandang Lee ang kanyang boses. Nakatagpo ng 2 kahon ng instant noodles at ilang kagamitan. Hindi ko na itinanong kung anong ibig sabihin ng tumakas. Sa ganitong panahon, ang moralidad ay isang luho. Si kapatid Shen ang namahala sa pagpaplano ng pagtatayo ng silungan sa bubong. Naging combat engineer siya noong araw, kaya may malawak siyang karanasan sa bagay na ito. May pumpon ng tangke ng tubig sa bubong. Maaaring gawing silungan. Pinalilibutan ng waterproof cloth ang 4 na gilid. At lalagyan ng nakahilig na bubong sa itaas. Upang ang ulan ay malayang damaloy pababa. Mawawala ba sa ilog ang tubig ulan? Tanong ni Nurse Xiaomei. Pwede. Sabi ko, may plastic na tubo at lalagyan ako ng tubig. Maaaring gumawa ng simpleng sistema sa pag-ipon ng tubig ulan. Napakaganda niyan. Ang pinakakailangan ngayon ay malinis na tubig. Nagsisimula ng magdiyahe ang ilang tao sa hagdanan. Malakas ang fitness coach na si A. Kiang, siya ang namahala sa pagbubuhat ng kagamitan. Kahit matipuno siya sa gym kapag nagbubuhat ng bakal. Hinihingal din siya nang magsimula na sa totoong trabaho. Putang inat, mas nakakapagod to kaysa magbuhat ng bakal. Reklamo niya habang pinupunasan ang pawis. Nang hapon na, nakapagtayo na kami ng isang simpleng balangkas sa bubong. Kahit napayak lamang, kahit paano ay makakapagtago na sa hangin at ulan. Ipagpapatuloy bukas, sinabi ni kapatid Shen, bumalik na ang lahat para magpahinga ngayong gabi. Mag-iwan ng isang tao na magbabantay sa hagdanan sa gabi. Pagbabantay sa gabi, hindi naiintindihan ni Bata Leo. Para pigilan ang sino mang magnanakaw ng gamit, o, sa mas malalang sitwasyon. Sa gabi, medyo hamina ang ulan. Nakadungaw ako sa bintana para obserbahan ang sitwasyon sa labas. Lubos nang nalubog sa baha ang ika-4 na palapag. At mabilis na lumalapit sa ika-5 palapag. Lumulutang sa ibabaw ng tubig ang iba't ibang basura. Mga plastic bag, piraso ng kasangkapan, at mga bagay na ayaw ko nang tingnan ng malapitan. Mas malala pa ang sitwasyon sa gusali sa kabilang tapat. May ilang bintana na nakabukas ng malaki, at napakadilim sa loob. Hindi ko alam kung tumakas ang mga nakatira o. Bigla, nakakita ako ng isang nakatatakot na eksena. Sa loob ng isang bintana sa ika-5 palapag ng gusali sa kabilang tapat. May isang anino ng tao na gumagalaw-galaw. Para bang tumitingin siya sa labas, ngunit matigas ang kanyang galaw. Hindi masyadong mukhang taong buhay. Inilo ko ang flashlight papunta roon. Agad na nagtago pabalik ang aninong iyon. Isang survivor ba? O namalikmata lang ako? Habang nag-iisip, biglang sumabog ang isang matinding pagtatalo sa hagdanan. Pwesto ko to. Gago. Ako ang nauna rito. Huwag na kayong mag-away. Kapag nag-ingay pa kayo, itatapon ko kayong lahat sa ibaba. Naging totoong santukan ang pagtatalo. Ang tunog ng nababasag na gamit, tunog ng mga suntok, at ang tili ng mga babae ay nagkahalo-halo. Nag-aalinlangan pa ako kung lalabas para tingnan.
Nang sumigaw ang boses ni kapatid Chen. Tumatigil kayong lahat, huminto ang santukan, ngunit nagpatuloy ang mga mura. Mumurahan ang bawat isa, ipapamahagi ulit ang lugar. May autoridad ang boses ni kapatid Chen, sino man ang hindi pumayag. Pwede nang bumaba ngayon din, bakante pa ang ika-4 na palapag. Walang nang ahas na bumaba sa ika-4 na palapag. Pumasok na doon ang tubig baha. Unti-unting tumahimik ang hagdanan, ngunit alam ng lahat, na ang ganitong kapayapaan ay hindi tatagal ng matagal. Sa madaling araw, nagising ako sa isang kakaibang ingay. Gurgle-gurgle, para bang tunog ng kumukulong tubig. Bumangon ako para pakinggan. Nagmumula sa banyo ang tunog. Nang buksan ko ang pinto, umuumpo na ang tubig mula sa inodoro. Hindi malinis na tubig, kundi itim at tsokolating maruming tubig, na naglalabas ng napakamabahong amoy. Ganap nang nabara ang kanal, at nagsimulang umapaw pabalik. Mabilis kong ginamit ang tuwalya para harangan ang inodoro. At tinakpan ito ng tape. Ngunit umuumpo pa rin ang maruming tubig mula sa floor drain at sink. Mabilis na nalubog sa maruming tubig ang buong banyo. Napakabaho ng paligid. Naipilit ko na lang isara ang pinto ng banyo. At ginamit ang tape para takpan ang lahat ng siwang sa pinto. Ngunit pansamantalang solusyon lang ito sa sintomas at hindi sa sanhi. Aawas at aawas pa rin ang maruming tubig sa huli. Ang mas malala pa, ngayong wala ng banyo. Paano nagagamitin para sa mga pangangailangan sa katawan sa hinaharap? Nang mag-uumaga, natuklasan kong hindi lang ang bahay ko ang may ganitong problema. Bumagsak na ang buong sistema ng kanal ng buong gusali. Napakabaho ng amoy sa hagdanan. May mga nagsimula ng gumamit ng plastic bag para maglabas ng dumi. At pagkatapos ay itinapon ito sa labas ng bintana. Sibilisasyon, desensya, sa harap ng survival, ang mga salitang ito ay nakakatawa sa kaputlaan. Hindi na pwedeng maghintay pa. Tinawag kami ni kapatid Chen para sa isang pagpupulong, kailangang bilisan ng kilos. Upang may tayo ng maayos ang silungan sa bubong. Ngunit kulang ang mga kagamitan. Nakalimutan at malungkot ang mukha ni Matandang Lee. Kung ganun ay maghanap tayo. Tumingin si kapatid Chen sa labas ng bintana, tumataas pa rin ang tubig. Ngunit bumagal na ang bilis ng pagtaas. Habang nakakagalaw pa tayo ngayon, kumuha tayo ng hanggat may makokolekta. Saan maghahanap? Itinuro ni kapatid Chen ang gusali sa kabilang tapat at sinabi, doon. Natahimik ang lahat, pumunta sa gusali sa kabilang tapat. Sa gitna ng napakalakas na agos ng tubig, hindi ito naiiba sa pagpapakamatay. Pupunta ako. Tumayo si Aikiyang, magaling akong lumangoy. Pupunta rin ako, sabi ko. Hindi sa matapang ako, kundi dahil alam ko. May tindahan ng kagamitan sa pagpapatayo sa gusali sa kabilang tapat. Kung swertehin, makakahanap tayo ng maraming kapaki-pakinabang na gamit. Napakadelikado niyan. Nag-aalalang sabi ni Xiaomei, mas delikado kung hindi pupunta. Sinabi ni kapatid Chen, Bata Chen, may lubad ka ba dyan? Mayroon, nylon rope, napakatibay. Kung ganun ay napagdesisyonan na. Bukas ng maagang maaga, kumilos tayo habang mahina pa ang ulan. Nang gabing iyon, paulit-ulit akong nag-ipon at hindi makatulog. Ang pagkilos bukas ay napakalapit sa kamatayan. Ngunit kung hindi pupunta, mas nakatatakot ang maghintay na lang ng kamatayan. Sa labas ng bintana, patuloy pa rin ang ulan. Unti-unting namamatay ang lungsod na ito, at tayo ay patuloy pa rin naghihingalo sa pagpupumiglas. Madaling araw ng ika-4 na araw, sa wakas ay hamina ng kaunti ang ulan. Nakatayo kami ni Aikiyang sa bintana ng ika-5 palapag. Nakatingin sa malabong baha sa ibaba. Napakabilis ng agos ng tubig, inaanod ang iba't ibang basura habang umaatungal. Isang refrigerator ang umiikot-ikot sa tubig. Malakas na bumangga sa pader ng gusali. At agad na naduraj sa mga piraso. Pupunta pa ba tayo? Lumunok ng laway si Aikiyang. Pupunta. Ikinabot ko ang lubad sa kiwang ko ng 3 ikot. Humawak ka ng mabuti rito. Ako ang unang tatawid para maghanap ng daan. Sa katunayan, nanginginig ang mga binti ko. Ngunit nakatutok na ang palaso, kailangan ng pakawalan. Tinapak ni kapatid Chen ang balikat ko, bumalik ka agad kung hindi mo kaya. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa kahit ano. Alam ko na, huminga ako ng malalim. At lumabas sa bintana, napakalamig ng tubig baha hanggang sa kaluluwa, agad na nabasa ang damit ko. Nagtiis ako at buong lakas na lumangoy papunta sa kabilang tapat. Mas malakas ang agos ng tubig kaysa sa inakala ko. 2 metro pa lang ang nalalangoy ko nang tumama ang isang alon. At direktang itinulak ako sa ilalim ng tubig. Pumasok ang malabong maruming tubig sa ilong at bibig ko, ang lasang iyon. Muntik na akong samuka roon mismo. Humawak ka, sigaw ni Aikiyang sa likod. Mahigpit akong humawak sa lubid. Lumangoy ako ng buong lakas. Ang layong 20 metro, na napakadali lang sa karaniwang swimming pool. Ngayon ay para bang pagtawid sa ilog Yangtze. Isang tablang kahoy ang dumaan sa tabi ng ulo ko. Kung tumama iyon ng husto, tiyak na nahimatay na ako agad. Sa wakas, nahawakan ko rin ang bakal na rehas ng katapat na gusali. Lumingon ako at sumigaw. Masayang kumaway si Akiyang.
Tsaka itinali ang lubid sa rehas ng bintana. Sa tulong ng lubid, naging mas madali na ang kasunod. Umakyat ako sa ikalimang palapag, napakagulo sa loob. Nakatamba ang mga kasangkapan at puno ng putik ang sahig. Walang tao sa bahay. Hindi ko alam kung kailan pa tumakas ang mga nakatira. O baka hindi na sila nakatakas. Hindi ako nag-atubiling mag-isip at dumiretso ako sa ibaba. Nakalubog sa tubig ang tindahan ng gamit sa pagpapatayo sa ikaapat na palapag, nakabukas ng malaki ang bakal na pinto. Pumailalim ako sa tubig para mangapahap. Nakatagpo ako ng ilang rolyo ng kawad, isang kahon ng expansion screws, at ilang mga waterproofing materials. Ang pinakamalaking nakuha ko ay isang rolyo ng styrofoam boards. Saktong-sakto para gawing pampalutang. Ipinagbuhol-buhol ko ang mga gamit at mahirap ko itong hinayla pabalik sa ikalimang palapag. Naiinip na sa paghihintay si Akiyang doon. Nang makitang ligtas akong nakabalik, nakahinga siya ng maluwag. Bumalik ka na rito ng mabilis. May nangyayari. Lumangoy ako pabalik gamit ang lubid, at pagkaakyat ko pa lang sa bintana, narinig ko na ang ingay mula sa itaas. Pagnanakaw, may nagtatagong supply sa ikasextong palapag. Sirain ang pinto, sirain nyo. Nagtitinginan kami ni Akiyang. Ibinaba namin ang mga gamit at tumakbo kami pataas. Napakagulo na sa ika-6 na palapag. Higit 10 tao ang nakapalibot sa pinto ng 603, may sumisipa sa pinto. At may nanggigipit ng rehas gamit ang kahoy. Huwag kayong pumasok. Umiiyak at sumisigaw sa loob ang asawa ni Akiyang na si Xiaomei. Pakiusap sa inyo, buksan nyo ang pinto, kundi sisirain namin to. Mismo, bakit kayo may pagkain habang kami ay nagugutom? Pinipigilan sila ni Kuya Chen at Matandang Li, ngunit napakarami nila. Tigil, sumugod ako ng mabilis. Ano bang pakialam mo? Umalis ka riyan. Lumingon ng isang lalaking may marahas na mukha. Bahay yan ng kaibigan ko. Kaibigan, pumuti ang mata ng lalaki sa pangasar, may kaibigan pa ba ngayon? Kaibigan lang ang magtatabi ng pagkain para sa lahat. Pumayag ang karamihan, tama. Dapat ibahagi ang pagkain. Bakit nila pwedeng itago yan? Sirain yan. Magkapit bahay tayo. Hahayaan nyo na lang ba kaming mamatay? Nakakatawa, narinig ko rin ang salitang yan noong nakaraang 2 araw. Noong panahong iyon, sinabi rin yan sa akin ng iba. Siksik ang pumagitna si Akiyang sa kalipunan ng mga tao para protektahan ang pinto. Sino mang magtangkang humawak sa asawa ko, makikipagpatayan ako. Naglabas ng kutsilyo ng prutas ang lalaking may marahas na mukha, makikipagpatayan. Subukan mo. Uminit agad ang tensyon sa paligid. Sa sandaling iyon, may isang boses na narinig. Ano bang ginagawa ninyo? Humiwalay ang mga tao, at umakyat si Kuya Liu mula sa ika-4 na palapag. Kilala ko ang taong ito, nagmamay-ari siya ng junk shop. Sa karaniwan ay mukha siyang mabait, ngunit sa katunayan ay napakalupit niya. Kuya Liu, nagtatago sila ng mga supply at ayaw ibahagi sa lahat. Nagsumbong agad ang lalaking may marahas na mukha. Tumingin si Kuya Liu sa amin, tsaka tumingin sa pinto, ganito na lang. Magkapit bahay tayong lahat, dapat ay magkasundo tayo. Ilabas ninyo ang kalahati ng mga gamit, at itabi ninyo ang natitira. Bakit naman? Nagalit si Akiyang. Dahil dito, 4 o 5 malalakas na lalaki ang lumabas mula sa likod ni Kuya Liu. May hawak silang mga sandata sa kanilang mga kamay. Mukhang matagal na siyang nakahanda. Humingi ng isang hakbang si Kuya Chen, Boss Liu, magtira ka naman ng kaunting pagmamagandang loob. Kuya Chen, iginagalang kita bilang isang matapang na lalaki. Puwersadong umiti si Kuya Liu, pero ano na ba ang sitwasyon ngayon? Mas alam mo pa kaysa sa akin. O maghahati tayo sa kalahati, o kaya, hindi niya itinuloy, ngunit malinaw ang banta. Umiiyak si Xiaomei sa loob. Ibigay mo na sa kanila, Akiyang, ibigay mo na. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Akiyang, habang naglulukot ang kanyang mga kamao. Buksan mo na ang pinto. Tinapak ko ang balikat niya, hanggat may buhay, may pag-asa. Bumukas ang pinto, at sumugod sa loob ang mga tao ni Kuya Liu. Ipinagbaligtad nila ang buong cabinet. Nakatagpo sila ng 2 kahon ng instant noodles, isang supot ng bigas, at ilang bote ng tubig. Ito lang. Hindi nasiyahan ang lalaking may marahas na mukha. Wala na talaga. Umiiyak na sinabi ni Xiaomei. Maghalughog kayo. Naghalughog silang muli. Talagang wala na silang nahanap na iba pa. Kalahati. Kumaway ang malaking kamay ni Kuya Liu. Agad na kinuha ng mga tauhan niya ang isang kahon ng instant noodles at kalahating supot ng bigas. Bago umalis, binigyan niya ako ng isang makahulugang tingin. Bata ka pang Chen, di ba? Nabalitaan kong marami kang stock doon. Bumagsak ang puso ko. Malaking problema to. Pagkaalis ni Kuya Liu, nag-alisa na rin ang mga tao. Pero alam ng lahat na simula pa lang ito. Patawad. Umiiyak na sinabi ni Xiaomei, kasalanan ko. Nakita ako ng iba na nagluluto ng noodles sa tabi ng bintana. Hindi mo kasalanan. Pang-aalaw ni Kuya Chen, mangyayari at mangyayari rin to. Nagsama-sama kaming 6, at naging seryoso ang kapaligiran. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Matandang Li, halatang organisado ang grupo ni Kuya Liu. Tayo, kailangan nating lumaban.
Nagngangalit ang mga ngipin ni Akiyang. Huwag kang magpadalos-dalos. Pinigilan siya ni Kuya Chen, tayo ang lalo lang matatalo kapag idinaan sa dahas. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Anong paraan? Tumingin sa akin si Kuya Chen, bata ka pang Chen. Ano yung mga dinala mo pabalik mula sa katapat na gusali? Ilang construction materials, at saka styrofoam boards. Kasya ba para gumawa ng bolsa? Natulala ang lahat. Kuya Chen, ang ibig mo bang sabihin? Maghanda para sa pinakamalalang mangyayari. Seryoso ang mukha ni Kuya Chen, hindi papayag si Kuya Leon na matapos na lang to ng ganito. Gagayahin din sila ng iba kapag nakatikim ng pakinabang. Kaysa maghintay na lang tayo rito na mamatay, mas magandang. Saan tayo pupunta? Tanong ni Batang Leo. Ipinaturo ni Kuya Chen ang labas ng bintana, na obserbahan ko na. May mataas na lugar sa Hilaga, 2 kilometro mula rito. Luma itong gusali ng pamahalaang lungsod. Mataas ang kinaroroonan nito, kaya malamang na hindi nabaha. 2 kilometro. Pagpapalutang-lutang sa baha ng 2 kilometro. Napakagulat at nakakapanglumo ang planong ito. Maghanda muna tayo. Nagdesisyon si Kuya Chen, mas maganda kung hindi tayo kailangang umalis. Pero kung wala talagang pag-asa. Nang gabing iyon, patago kaming nagsimulang maghanda. Ako ang nakatoka sa pagdidisenyo ng balangkas ng bolsa. Ginamit ang styrofoam board sa ilalim at mga bakanteng bote ng mineral water para pampalutang. Mga tablang kahoy para sa balangkas at lubid para sa pagtatali. Sa teorya, kaya nitong magsakay ng 3 hanggang 4 na tao. Sina Akiyang at Matandang Lee ang nakatoka sa pag-iipon ng mga kagamitan. Habang madilim ang gabi, pumasok sila sa ilang bahay ng mga taong tumakas. Nakatagpo sila ng maraming plastic bottle at kahoy. Punit-punit na ginawang piraso ni Xiaomei ang mga kumot sa bahay. Magagamit ito bilang lubid. Kahit hindi malakas ang katawan ni Batang Leo, matalino naman siya. Tinulungan niya akong magkalkula ng kakayahang magbuhat at ng balanse. 3:00 ng madaling araw, natapos ang unang bolsa. Napakasimple lang nito, pero nakapalutang. Gawa pa tayo ng 2 pa. Sinabi ni Kuya Chen, mas mabuting handa. Nang malapit ng mag-umaga, may biglang narinig na sigaw ng paghihirap sa hagdanan. Nagtakbuhan kami palabas para tingnan. Nakita lang namin ang isang taong nakahandusay sa pasukan ng hagdan sa 2nd palapag. May nakasaksak na kutsilyo sa tiyan nito, at kumalat ang dugo sa sahig. Anong nangyari? Inagaw. Inagaw ang pagkain. Putol-putol na sinabi ng taong iyon, sa 2nd palapag. May tao. Nagtago nang. Hindi pa natatapos ang sinasabi, pumanaw na ito. Naging napakatahimik sa hagdanan na parang walang buhay. Na-realize ng lahat ng tao na lubos nang nawala ng kontrol ang mga pangyayari. Para lang sa kaunting pagkain, nagsimula ng manakit ang mga tao. Bumalik kayong lahat, narinig ang boses ni Kuya Leo mula sa ibaba. Sino mang magtangkang magtago ng supply. Ito ang mangyayari sa inyo. Nang inag ang buong katawan ko sa lamig. Hindi dahil sa namatay na tao, kundi dahil bigla kong naintindihan. Kung bakit ginawa ito ni Kuya Leo. Nagpapamalas siya ng kapangyarihan. Kontrolin ang lahat sa pamamagitan ng takot. Gawing kanyang kaharian ang buong gusali. Tayong may mga supply. Ang siyang target niyang linisin. Kailangang umalis na tayo ngayong gabi. Pagkaharap sa loob ng kwarto, mahinang sinabi ni Kuya Chen. Huli na kapag nagpalipas pa tayo ng oras. Tumango ang lahat. Kaysa maghintay na patayin, mas mabuting makipagsapalaran na lang. Sa labas ng bintana, lumakas ulit ang ulan. Nalapit na ang antas ng tubig sa 5th palapag. Lalamunin na ang buong lungsod. At ang pagkatao, matagal nang lumubog. Sa 5th araw, mabilis na lumala ang sitwasyon. Pagkagising ko sa umaga, naamoy ko agad ang napakabahong amoy. Hindi ito karaniwang mabaho, kundi yung amoy ng nabubulok at nakakasuka. Ibinukas ang pinto, napasinghap ako sa nakita ko sa hagdanan. Puno ng basura at dumi ng tao sa kahit saan. Dahil wala ng imburnal, gumamit na lang ng plastic bag ang mga tao para sa kanilang pangangailangan. Pagkatapos ay basta na lang itinatapon sa hagdanan. Umuugong ang mga langaw sa paligid, at gumagapang ang mga uod sa dumi. Mas malala pa, may nagkasakit. SHH. Narinig ang tunog ng pagsusuka mula sa 2nd palapag, kasunod ang mahinang pagdaing. Nagtakip ako ng ilong at bumaba para tingnan. Nakita ko ang isang gitnang gulang na lalaki na nakakurl sa sulok ng hagdanan. Napakapuwams ng mukha, at walang tigil sa pagsusuka ng dilaw na tubig. Sa sahig sa tabi niya, may kalat ng mabahong dumi. Kuya, anong nangyari sa'yo? Inangat niya ang ulo ng walang lakas, tubig. Bigyan mo ako ng tubig. Nag-atubili ako ng kaunti, bumalik ako para kumuha ng isang bote ng tubig para sa kanya. Inabot niya ang tubig at mabilis na uminom. Pagkainom ng 2 tegok, isinuka niya rin agad ito. Tiyak na uminom siya ng maruming tubig. Sinabi ng isang tao sa tabi, nakita ko siyang nagluto ng noodles gamit ang tubig ulan kahapon. Hindi man lang ipinakuluan. PWE, nararapat lang sa kanya. Damalura ang isa pang tao, kailan pa ba to nangyari?
hindi pa rin nag-iingat, walang tumulong sa kanya, natatakot silang lahat na mahawan. Umalis na rin ako agad. Sa ganitong kapaligiran, kapag nagkasakit ka, parang parusang kamatayan na rin yun. Pagkabalik sa ika-6 na palapag, namimigay si Kuya Chen ng gamot sa lahat. May norfloxacin ako rito, para sa pagtatatae. Naglabas siya ng isang banig ng gamot, tipirin nyo to, 2 piraso bawat tao. May gamot ako para sa sipon at lagnat. Nag-ambag din si Xiaomei. Itabi ninyong mabuti. Paalala ni Kuya Chen, huwag na huwag niyong ipakikita sa iba, kundi. Bago pa matapos ang salita, may kumatok mula sa labas. Buksan niyo to. Mula sa barangay to. May barangay pa ba sa panahong to? Sinalyasan kami ni Kuya Chen na itago ang gamot, tsaka pumunta para magbukas ng pinto. Nakatayo si Kuya Leo sa labas ng pinto. Kasama ang isang payat na lalaki na may suot na pulang armband. Kuya Chen, ito ang bagong tayong self-rescue committee natin. Nakangiting sinabi ni Kuya Leo, ako ang tagapangulo. Sinaayos ang pamamahagi ng mga supply. Sariling hirang na tagapangulo, may kailangan kayo. Malamig na tanong ni Kuya Chen. May nagkasakit sa gusali, kailangan ng gamot. Sabi ng payat na lalaki, kailangang mag-ambag ng gamot ang bawat bahay na mayroon nito. Para sa pangkalahatang pamamahagi, wala kaming gamot. Kumaway si Kuya Leo, at pumasok sa loob ang ilang tao. Hamarang si Kuya Chen sa pintuan, Boss Leo. Masyado na yang ginagawa mo, di ba? Masyado. Suminghal si Kuya Leo, mamatay na ang lahat sa gusaling to. Kapag hindi natin kontrolin, mamamatay ang lahat. Magtulungan kayo kung ayaw nyo ng gulo, kundi, habang nagkakasukatan, may biglang kaguluhan sa ibaba. May namatay sa ikatlong palapag. Nagbago ang mukha ni Kuya Leo, at hindi na nag-abala pang maghalughog. Mabilis siyang nagdala ng mga tao pababa. Sumunod kami para tingnan. Nakita lang namin na pumanaw na ang pasyente kanina. Nakahiga pa rin ang bangkay sa nakakurl na posisyon. Nakatitig ng malaki ang mga mata. Itapon nyo na yan ng mabilis. May sumigaw. Saan itatapon? Itapon mula sa bintana. Masyado namang. Kung hindi itatapon, itatabi nyo para sa bagong taon. Maghihintay ba kayo na mahawan ang lahat? Habang nagtatalo, nagsalita si Kuya Leo, buhatin ninyo papunta sa bubong. Sa bubong. Oo, may hangin sa bubong, hindi mahahawaan ng iba. Tumingin siya sa paligid, sa susunod na may magkasakit. Ipadala silang lahat sa bubong para ihiwalay. Nang masabi to, nagkagulo ang mga tao. Hindi ba't parang hatol na yun ng kamatayan? Walang kahit ano sa bubong, paano mabubuhay ang may sakit? Kung hindi pupunta sa bubong, iiwan ba natin sa hagdanan? Nakatitig si Kuya Leo, gusto nyo bang mamatay ng sabay-sabay ang lahat? Walang nang ahas na umapela. Binuhat ng 2 malalaking lalaki ang bangkay pataas sa bubong, habang dumadaan sila. Nakita kong itim ang mga kuko ng namatay. May natitira pang dumi ng pagsusuka sa tabi ng kanyang bibig. Simula pa lang to. Nang hapon, 3 pang tao ang nagkaroon ng sintomas. Pagsusuka, pagtatatae, at lagnat. Maling-mali na sintomas ng gastroenteritis. Dahil to sa tubig. Nag-aalalang sinabi ni Xiaomei, mukhang malinis ang tubig ulan. Pero sa katunayan nakahalo ito sa baha, puno ng bakterya. Ano nang gagawin? Tanong ni Matandang Li. Kailangang pakuluan, mas mabuting salain pa. Sinabi ni Xiaomei, nakita kong may direktang uminom ng tubig ulan. May gumamit din ng tubig ulan para hugasan ang sugat, naghahanap sila ng kapahamakan. Pero kahit alam nila, anong magagawa? Walang panggatong, walang malinis na lalagyan. Maraming tao ang napipilitang uminom ng maruming tubig. Nang gumagabi na, dumami ang may sakit at naging 7 na. Nagsama si Kuya Leo ng mga tao para buhatin silang lahat sa bubong. May pumalag, pero direktang pinutulan ng malay at kinalagkad pabalik. Pakiusap sa inyo, kaya ko pa. Umiiyak na nagmamakaawa ang isang babae. Para sa kaligtasan ng lahat, kailangang ihiwalay. Malamig na sinabi ni Kuya Leo. Habang kinalagkad ang babae, ayaw kong mamatay. Tulong. Walang nang ahas na magsalita. Alam ng lahat kung anong ibig sabihin ng mapunta sa bubong. Walang masisilungan, walang mag-aalaga, maghihintay lang ng kamatayan sa gitna ng malakas na ulan. Hayop. Nagngangalit ang mga ngipin ni Akiyang. SHH, pinigilan siya ni Kuya Chen, huwag kang gumawa ng gulo, aalis na tayo ngayong gabi. Nang gumabi na, may naririnig na mahihinang daing mula sa bubong. Pumapatak ang ulan sa Yarrow na gumagawa ng malakas na tunog. Minsan ay may nakahalong mahinang paghingi ng tulong. Sino ang tutulong sa akin? Ang lamig. Nanay, gusto ko nang umuwi. Ang mga boses na yon ay parang maltong lumulutang sa hagdanan. Nakakatindig balahibo kapag narinig mo. Nang lumalim ang gabi, unti-unting nawala ang mga boses. Hindi ko alam kung nakatulog sila, o hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Tinipon kami ni Kuya Chen, kailangan na nating umalis ngayon din. Pero umuulan pa sa labas. Nag-aalalang sinabi ni Batang Leo. Hindi na makapaghihintay. Ipinaturo ni Kuya Chen ang ibaba, hindi nyo ba napansin? Ang mga nagkakasakit ay ang mga matatanda, mahihina, at walang natatagong pagkain.
Bakit? Nagtitinginan ng lahat. Dahil wala silang makain, kaya napipilitan silang uminom ng maruming tubig. At maghalukay sa basura. Inihina ni Kuya Chen ang kanyang boses, habang tayo ay may natatagong pagkain. Kaya pa natin sa ngayon. Hindi tayo papalampasin ni Kuya Leo. Ikinuyom ni Akiyang ang kanyang kamao, subukan lang niya. Ano pa ang hindi niya kayang gawin? Suminghal si Kuya Chen, kapag pinilit niya tayong magkasakit. At ipadala sa bubong, magiging makatwiran ang lahat sa kanila. Sa oras na yun, ang mga supply natin. Hindi na kailangang tapusin ang sasabihin, naintindihan na ng lahat. Ihanda ang mga gamit, dalhin ang lahat ng kayang dalhin. Nagutos si Kuya Chen, ibaba muna ang bolsa bago ang mga tao. Kailangang mabilis at tahimik ang kilos. Nagsimula na kaming kumilos. Inibaba ang bolsa mula sa bintana gamit ang lubid. Gumawa ito ng medyo malakas na tilamsik ng tubig. Mabuti na lang at malakas ang ulan, kaya natakpan ng ingay. Mahiuna ang mga babae, sinabi ni Kuya Chen. May hawak na backpack si Xiaomei. Nasa loob nito ang mga gamot at kaunting pagkain. Mapatla ang kanyang mukha, pero matapang pa rin siyang lumabas sa bintana. Ay nalalayan siya ni Akiyang sa ibaba. Sumakay silang dalawa sa unang bolsa. Umuugoy-ugoy ang bolsa sa agos ng tubig. Nakakatakot tingnan, pero sa wakas ay naging matatag din. Susunod, sa sandaling iyon, may narinig na mga yabag mula sa labas ng pinto. May tao, kabadong sinabi ni Batang Leo. Nakinig ako nang nakadikit sa pinto, may 3 o 4 na tao man lang sa labas. Eto yun, nakita silang kaduda-duda kaninang umaga. Mga tauhan ito ni Kuya Leo. Sandali, pakinggan muna natin ang mga kilos. Hindi man lang kami ng ahas huminga ng malakas. Pamwesto ng senyales si Kuya Chen. Pinababa muna niya sina Matandang Lee at Batang Leo. Kumuha siya ng bakal na tubo para maghanda sa pakikipaglaban. Mukhang walang tao. Buksan mo at tingnan. Srap, tunog yun ng panggigipit ng rehas. Biglang binuksan ni Kuya Chen ang pinto. Direktang tumama ang bakal na tubo sa ulo ng pinakaunang tao. Sumigaw ang taong yun at natamba. Mabilis. Hamarang si Kuya Chen sa pintuan, bumaba na kayong lahat. Kinuha ko ang backpack at tumalon palabas sa bintana. Mabilis akong pinalibutan ng napakalalamig na baha. Nakahigop ako ng ilang tegok ng tubig bago nakapalutang. Hina ako ni Matandang Lee pataas sa bolsa. Nasa kabilang bolsa na si Batang Leo. Nasaan si Kuya Chen? Nandito ako. Tumalon si Kuya Chen mula sa bintana, puno ng dugo ang kanyang braso. Dali, naghahabol na sila. Nakatungo ang mga tao ni Kuya Leo sa bintana habang nag-iilaw gamit ang flashlight. Nakatakas sila. Mabilis na sabihin kay Kuya Leo. Buong lakas kaming sumagwan. Gumagalaw-galaw ang bolsa sa gitna ng malakas na agos. Pumalo ang isang malaking alon, halos may tamba ang bolsa. Umapit kayo. Dama pa kayong lahat. Sumigaw si Kuya Chen. Masakit ang patak ng ulan sa mukha, wala kaming makitang kahit ano. Umasa na lang kami sa pakiramdam para sumagwan paitaas. Hindi ko alam kung gaano na kami katagal nagpapalutang-lutang. Bumangga ang bolsa sa isang bagay. Gumawa ito ng malakas na tunog. Gusali to. Bumangga tayo sa isang gusali. Sa tulong ng kidlat, nakita kong isang gusali ng opisina ito. Hanggang ikalawang palapag lang ang baha, ligtas marahil sa itaas. Mabilis na umakyat kayo. Mahirap kaming umakyat sa bintana ng ikalawang palapag. Nakahandusay kami sa sahig habang humihinga ng malalim. Nakaligtas tayo. Sa ngayon, maayos ba ang lahat? Tiningnan ni Kuya Chen ang kalagayan ng lahat. Ako, mukhang may lagnat ako. Mahinang sinabi ni Batang Leo. Sa tulong ng ilaw ng flashlight, nakita naming namumula ang kanyang mukha. Puno ng pawis ang kanyang noo. Yari na. Ang magkaroon ng lagnat sa ganitong kapaligiran ay parang uminom ka ng gamot. Mabilis na hinukay ni Xiaomei ang backpack, gamot sa lagnat. Gamot sa pamamaga, inumin mo lahat. Nangangatog na ininom ni Batang Leo ang mga gamot. Natahimik ang lahat. Nakatakas din tayo mula sa impyerno ng mundo. Pero hindi makatakas sa kuko ng karamdaman. Sa labas ng bintana, patuloy pa rin ang ulan. Malubha na ang sakit ng lungsod na ito, at tayo ay lumalaban na lang para mabuhay. Sa ika-6 na araw, nawala na ang lagnat ni Batang Leo. Pero napakahina niya at hindi man lang makatayo ng maayos. Nagtayo kami ng tirahan sa isang meeting room sa abandonadong gusali ng opisina. May ilang sirang kasangkapan sa opisina sa loob ng kwarto. Kahit papano ay nakakatakip sa hangin at ulan. USA na lang ang tubig. Tiningnan ni Matandang Lee ang mga supply, kasya na lang ang pagkain para sa 2 araw. Lumalaki na ang pag-ina ng ulan sa labas, pero mananatiling malakas ang baha. Tumingin mula sa bintana, nakalubog ang buong lungsod sa kulay tsokolate at dilaw na karagatan. Kailangan nating lumabas para maghanap ng supply. Sinabi ni Kuya Chen. Saan tayo pupunta? Tanong ni Akiyang. Ipinaturo ni Kuya Chen ang malayo, may mall doon. Mataas ang gusali, malamang hindi nabaha ang mga itaas na palapag. Mga 500 metro ang layo ng mall mula sa amin, pero sa gitna ng baha. Ang 500 metro na ito ay walang kaibahan sa isang malalim na bangin. Sira na ang bolsa.
Sinaliksik ko ito, lumuwag na ang mga styrofoam board. Malapit na ring maputol ang lubid. Kung ganun ay lalanggoy tayo. Sinabi ni Kuya Chen, mag-iwan ng 2 tao para alagaan si Batang Leo. Sumama ang iba sa akin. Sa huli, naiwan sina Xiaomei at Matandang Li. Umalis kami ni Kuya Chen at Akiyang. Napakalamig ng tubig, nagsimula na kaming manginig kahit hindi pa malayo ang Nalanggoy. Mas malala pa rito ang mga lumulutang na bagay sa tubig. Bumabaon ang mga plastic bag sa binti. Bumangga ang kahoy sa ulo. May mga malambot ding bagay na humihipo sa katawan. Hindi nang ahas na mag-isip kung ano yun. Sa kalahati ng paglangoy, biglang sumigaw ng malakas si Akiyang. Anong nangyari? May kumagit sa akin. Nangangalit siyang pumagaspang sa tubig. May mabilis na itim na anino sa ilalim ng tubig. Aso yun. Sumigaw si Kuya Chen, lumangoy kayo ng mabilis. Isang malaking aso ang nagwawala sa tubig. Gutom na gutom kaya kinakagat ang kahit anong makita. Kinagat ang binti ni Akiyang, at tuloy-tuloy ang agos ng dugo. Buong lakas kaming lumangoy papunta sa mall. Pamasok kaming gumagapang mula sa sirang salaming pinto. Nakalubog ng buo ang unang palapag ng mall. Nakalubog sa tubig ang escalator. Umakyat kami sa itaas habang nakahawak sa pader. Nakagugulat ang tanawin sa ikalawang palapag. Puno ng tao sa kahit saan. Sa madaling salita, mga bakwit sila. Nagsisiksikan ang mga lalaki, babae, matatanda, at bata. Nangangamoy pawis, ihi, at nabubulok ang hangin sa paligid. Nang makita nila kaming pumasok, 10-10 pares ng mga mata ang sabay-sabay na tumitig sa amin. Bago kayo rito, lumapit ang isang kalbong lalaki. May teto ng berdeng dragon sa kanyang braso. Dumaan lang kami para maghanap ng makakain. Sinabi ni Kuya Chen. Tiningnan kami ng kalbo mula ulo hanggang paa. Alam niyo ba ang patakaran dito? Anong patakaran? Kailangang magbayad ng protection fee ang mga bago. Inunat ng kalbo ang kanyang kamay, pagkain. Gamit, ibigay niyo ang kahit anong mayroon kayo. Kundi, 7 o 8 malalakas na lalaki ang tumayo sa likod niya. May hawak silang mga sandata sa kanilang mga kamay. Eto na naman ang kalokohang to. Magsasalita pa lang sana si Kuya Chen, pero hindi na nakapagtimpi si Akiyang. Pakyo ang protection fee mo. Isang suntok ang ibinato niya, at hindi agad nakailag ang kalbo. Tinamaan ito ng husto. Labanan niyo sila. Naging magulo agad ang paligid. Nagbubuhat naman talaga ng bakal si Akiyang. Nang magwala siya, 2 tao agad ang naipatumba niya sa ilang galaw lang. Pero marami sila, kaya mabilis silang nakalamang. May isang makapangyarihang boses na narinig. Humiwalay ang mga tao, at lumabas ang isang lalaking nasa hihigit 50 taong gulang. Kwadrado ang mukha at may kakaibang dignidad. Boss Wang. Mabilis na naging magalang ang kalbo. Tumingin sa amin si Boss Wang, mga bagong dating na kaibigan. Huwag kayong magdamdam. Sa ganitong panahon ng krisis, hindi madali para sa lahat. Tinitigan niya ang kalbo, hindi ka pa ba hihingi ng paumanhin? Walang kusang bamulong ng patawad ang kalbo. Sa itaas tayo mag-usap. Pamwesto ng senyales si Boss Wang para mag-imbita. Sumunod kami sa kanya pataas sa ikatlong palapag. Halatang mas magandang lugar to, mas kaunti ang tao at mas malinis din. Upo kayo. Ipinaturo ni Boss Wang ang sofa. Ako si Wang Jianguo. Dating nagmamay-ari ng supermarket dito. Taga saan kayo? Mabilis na ipinaliwanag ni Kuya Chen ang sitwasyon. Tumango si Wang Jianguo, kilala ko si Boss Leo. Napakalupit niya. Hindi madaling makatakas mula sa kanya. Kontrolado ba ni Boss Wang ang mall? Hindi naman sa kontrolado. Mapait na ngumiti si Wang Jianguo. Pinalagay lang nila ako para mamahala. May mahigit 300 tao rito. Problema ang pagkain, inumin, at lahat ng kailangan. Kumusta ang mga supply? Nasa ika-4 na palapag ang supermarket, may ilang natitirang stock pa. Pero sa mahigit 300 bibig, hindi ito tatagal ng ilang araw. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung hindi pa hihinto ang ulan. At hindi pa darating ang saklolo. Hindi na kailangang tapusin ang sasabihin, naintindihan na ng lahat. Maaari kayong manatili, sinabi ni Wang Jianguo, pero kailangang sumunod sa patakaran at tumulong sa trabaho. Anong trabaho? Maghanap ng supply, magpanatili ng kaayusan, at saka, huminto siya ng sandali, asikasuhin ang mga bangkay. Mga bangkay, napansin ko na kahit maraming tao sa mall, napakakaunti ng mga matatanda at bata, namatay sa sakit, namatay sa gutom, o pinatay sa away. Pababa ang boses ni Wang Jianguo, mayroon araw-araw. Kapag hindi naasikaso agad, magkakaroon ng salot. Paano inaasikaso? Ipinaturo ni Wang Jianguo ang labas ng bintana, itapon sa ibaba. Simple, marahas, pero epektibo. Kailangan namin ng gamot, sinabi ni Kuya Chen, na sugatan ng isang kasama namin. Mahalagang bagay ang gamot, umiling si Wang Jianguo, maliban na lang. Maliban sa ano, may bat-ika sa ika-4 na palapag, pero inagaw ng ibang grupo. Inihina ni Wang Jianguo ang kanyang boses, ang pinuno nila ay tinatawag na Bazi. May mahigit 20 tauhan siya, lahat sila ay mga desperado. Agawan na naman sa teritoryo.
Hindi ba sila nakikinig sa'yo? Walang nakikinig kanino man dito. Mapait na ngumiti si Wang Jianguo, pangsamantalang balanse lang to. Kinuha nila ang batika, kontrolado naman namin ang supermarket. Hindi kami nanghihimasok sa isa't isa. Maaari bang pag-usapan? Pag-usapan. Suminghal si Wang Jianguo. Kahapon may nagpalit ng Rolex para sa 10 tableta ng antibiotic. Anong mayroon kayo na may papalit? Nagtitinginan kaming lahat. Napakabilis ng pagtakas namin, bukod sa kaunting pagkain. Wala kaming nadalang kahit anong mahalagang bagay. May isang paraan. Tumingin sa amin si Wang Jianguo, tulungan niyo ako sa isang bagay. Bibigyan ko kayo ng gamot. Anong bagay? May tindahan ng alahas sa ika-5 palapag. Ang mga gamit sa loob ay may pagpapalit sa maraming supply. Pero doon, gusto niyang magsalita pero tumigil siya. Anong nangyari doon? May multo. Sumingit ang isang tao sa tabi, maraming grupo na ang pumunta doon. Walang nakabalik kahit isa. Anong multo? Kumunat ang noo ni Kuya Chen. Hindi ko alam. Sinabi ni Wang Jianguo, sabi ng iba may narinig daw silang kakaibang boses. Sabi naman ng iba may nakita daw silang itim na anino. Basta't ang pumunta doon ay hindi na nakabalik. Pamahiin. Pero sa ganitong kapaligiran, mas pinipili ng mga taong maniwala. Pupuntahan natin para tingnan. Sinabi ni Kuya Chen. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Jianguo. Ihanda muna ang mga gamot. Sinaliksik namin ang aming kagamitan, kumuha ang bawat isa ng bakal na tubo. Naghahanap din kami ng flashlight. Napakatahimik sa ika-5 palapag. Kakaiba ang katahimikan. Mga tindahan ang nasa magkabilang tabi ng daanan. Nakalabas ng malaki ang mga pinto. Napakagulo sa loob. Mukhang napag-interesen na at nanakawan na ito. Nasa pinakaloob ang tindahan ng alahas. Buo at walang sira ang salaming pinto. Nagtataka ako. Sinabi ni Akiyang. Sinira ang ibang mga tindahan. Bakit walang nangyari sa isang to? Talagang nakapagtataka. Tinulak ko ang pinto at nakalak ito. Sip-ain nyo, sinabi ni Kuya Chen. Ginamit ni Akiyang ang bakal na tubo para gipitin ito ng ilang beses. Bumukas agad ang lock ng pinto. Lumalabas ang napakabahong amoy sa aming mukha. Inilawan ng flashlight sa loob. Nakita lang namin ang ilang bangkay na nakahandusay sa sahig sa iba't ibang direksyon. Mukhang ilang araw na silang patay. Nabubulok na silang lahat. Ito ang mga taong hindi nakabalik. Paano sila namatay? Lumuhad ako para suriin. Walang malinaw na sugat sa mga bangkay. No lesson. Ipinaturo ni Kuya Chen ang sulok. Nakita ang isang tangke ng gas sa sulok. Nakalabas at nakabukas ang balbula. Sadyang ginawa ng isang tao. Naintindihan ko na. Papasukin ang mga tao. Pagkatapos ay magpapakawala ng lason na gas. Sino ang napakasamang taong gumawa nito? Bago pa matapos ang salita, may narinig na tunog ng pagsasara ng pinto sa likod. Lumingon kami. Nakita lang namin ang isang payat at maliit na anino na nakatayo sa pintuan. Isang babae ito. Nasa edad 30 na nakasuot ng seragay ng tindera sa mall. Pumunta rin ba kayo rito para mangagaw ng mga gamit? Kayo, dapat kayong mamatay lahat. Bigla siyang sumigaw ng malakas. Hawak-hawak ang isang lighter sa kanyang kamay. Dapat kayong mamatay lahat, gas. Gusto niyang sindihan ng gas. Huwag kang magpadalos-dalos, dahan-daang lumapit si Kuya Chen. Huwag kayong lumapit, sigaw ng babae na tila wala sa sarili. Tindahan ko to, akin to. May-ari pala siya ng tindahan. Hindi kami magnanakaw. Pilit kong ipinaliwanag. Sinungaling, sinungaling kayong lahat. Umiiyak at sumisigaw siya. Pumunta ang asawa ko para maghanap ng pagkain. Binugbog nila hanggang sa mamatay. Ang anak ko, namatay sa gutom ang anak ko. Kasalanan ninyong lahat to. Nawala sa sarili, namatay na. Ang asawa at anak niya, nabaliw na siya. Magpakahinahon ka, matutulungan ka namin. Tutulungan ako. Pati ngumiti ng nakakatakot ang babae. Huli na ang lahat. Mamatay na lang tayong lahat ng sabay-sabay. Pinindot niya ang lighter. Dama pa kayo, mabilis na tumalon si Kuya Chen. Agad niyang inagaw ang lighter. Sumisigaw at nangangagat ang babae. Pinigilan siya ni Akiyang. Bakit? Bakit ayaw niyo akong pamatayin? Bakit? Nanghina siya at napaluhod. Yamakap sa ulo at umiyak ng husto. Inipatay namin ang tangke ng gas. Binuksan ang bintana para pumasok ang hangin. Anong gagawin natin? Tanong ni Akiyang. Dalhin muna natin sa ibaba. Sinabi ni Kuya Chen. Ay nalalayan namin ang babae pababa ng hagdan. Hindi na siya pumapalag. Patuloy lang siyang umiiyak. Nang makita kami ni Wang Jianguo na ligtas na nakabalik. Nagulat siya, may multo nga ba? Hindi multo, ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Bamantong hininga si Wang Jianguo. Isa na namang kawawang tao. Pinipilit na ng mundong to na mabaliw ang lahat. Nasaan ang pangakong gamot? Nandito, naglabas siya ng maliit na bote ng antibiotic. Tipirin niyo to, nagpasalamat kami at umalis. Pagkabalik sa ikalawang palapag, inilagay ang babae sa sulok. Binigyan siya ng isang tao ng kaunting tubig at pagkain. Pero ayaw niya ng kahit ano. Nakatulala lang siyang nakaupo doon. Maraming ganitong tao, sabi ng isang matandang lalaki sa tabi. Nawalan ng mga mahal sa buhay.
Nasira na ang pag-iisip, nabaliw na siya, gumawa siya ng senadoryas ng paglaslas sa leeg. Nagtatagay kami sa pagbabantay sa gabi. Nang madaling araw na, biglang tumayo ang babaeng yun. Pumunta sa tabi ng bintana. Huwag, gusto ko sana siyang pigilan. Huli na ang lahat, tumalon na siya pabaon. Nawala sa madilim na baha. Kahit man lang tilamsik ng tubig ay wala. Nakatayo lang ako sa tabi ng bintana. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam sa puso ko. Ito ang katapusan ng mundo. Hindi dahil sa malunod sa tubig. Hindi dahil sa mamatay sa gutom. Kundi ang mapatay ng kawalan ng pag-asa. Pagsapit ng umaga, 2 pang bangkay ang itinapon mula sa gusali. Isang matandang namatay sa gutom. Isang batang namatay sa sakit. Manhid na ang mga taong nabubuhay pa. Hindi na pwedeng magpatuloy ng ganito. Sinabi ni Kuya Chen na kailangang mag-isip ng paraan para iligtas ang sarili. Paano ililigtas ang sarili? Walang pag-asang sinabi ni Matandang Lee. Napakalalim ng tubig. Saan tatakbo? Gawa ng barko. Bigla kong sinabi. Nakatitig sa akin ang lahat. Maraming kagamitan sa mall. Maaari tayong gumawa ng malaking barko. Lalo akong nasa sabik habang nagsasalita. Gawing float container ang mga plastic drum. Gawing katawan ng barko ang mga tablang kahoy. Kung matibay lang ito, kaya nitong magsakay ng 10-10 tao. Saan papunta? Sa mataas na lugar sa Hilaga. O direktang sumunod sa agos ng tubig pababa. Makahahanap din tayo ng lugar na hindi nabaha. Kahit manipis ang pag-asa, pag-asa pa rin ito. Gawin natin, si Akiyang ang unang sumang-ayon. Pumapayag din ako. Sinabi ni Xiaomei na mas mabuti to kaysa maghintay na mamatay rito. Tumango si Kuya Chen, kung ganun ay gawin natin. Pero kailangang patago itong isagawa. Hindi pwedeng ipaalam sa masyadong maraming tao. Bakit? Tingnan mo ang mga matang walang pag-asa sa paligid at malalaman mo na. Kapag nalaman nilang may barko, gagawa sila ng kahit ano para makipag-agawan. Sa oras na yun, walang sino man ang makakaalis. Ang pagkatao sa harap ng kaligtasan. Ang pagkatao ang pinakawalang halagang bagay. Sa ika-7 araw, lihim na isinagawa ang plano sa paggawa ng barko. Naghahanap kami ng tago at malayo-layong bodega. Nagsimulang mag-ipon ng mga kagamitan. Plastic drum, kahon ng styrofoam, tablang kahoy, at lubid. Dinala roon ang lahat ng magagamit. Hindi pwede ang ganito. Gumuguhit ako ng plano. Kulang sa pampalutang. Masyadong maliit ang kayang buhatin. Anong gagawin natin? May naisip ako. May inflatable swimming pool ba sa mall? Mukhang mayroon sa sporting goods store. Sinabi ni Xiaomei, napakagaling. Atali ang mga plastic drum sa paligid ng ilalim ng inflatable boat. Para madagdagan ang pampalutang, maglagay ng mga tablang kahoy sa ibabaw. Sa teorya, kaya nitong magsakay ng 20 tao. Ganting-ganti ang lahat sa pagtatrabaho. Nakakita ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Kahit napakanipis nito, makatwiran pa ring makipaglaban ng buong lakas. Pero hindi may tatago ang katotohanan. Dumating si Wang Jianguo ng hapon. Nabalitaan kong gumagawa kayo ng barko. Natahimik si Kuya Chen. Huwag kang matakot, ngumiti si Wang Jianguo. Hindi ako pumunta rito para pigilan kayo. Sa kabaligtaran, gusto kong sumali. May mahigit 300 tao ka. Hindi ko sila may iligtas. Papait niyang sinabi. Pero kailangang bigyan ng pagkakataon ng ilang tao. Kailangan niyo ng mga tauhan. May mga tao ako para magtulungan. Ano sa tingin mo? Nag-isip ng sandali si Kuya Chen. Pwede, pinakamarami ng makakasakay ang 30 tao sa barko. Sapat na yun, sinabi ni Wang Jianguo. Pumili ako ng ilang malalakas at matitipuno. Ang mga matatanda, mahihina, may sakit, at may kapansanan. Hindi niya itinuloy, pero malinaw ang ibig sabihin. Isang napakalupit na pagpili, nang magkaroon ng dagdag na tauhan. Naging mas mabilis ang pag-usad ng trabaho. Pero dumating din ang problema. Bakit sila ang pwedeng sumakay sa barko? Gusto rin naming umalis. Hindi makatarungan, kumalat ang balita. Naging galit na galit ang mga tao. Nakatayo si Wang Jianguo sa hagdanan. Maliit ang barko at marami ang tao. Hindi pwedeng makaalis ang lahat. Para sa mga gustong manatili, tinitiyak kong unahin ang pagbibigay ng mga supply sa inyo. Loko-loko, ilang araw lang tatagal ang supply. Kaya nga, gustong mabuhay ng lahat. Lalo pang naging magulo ang paligid. Biglang may lumipad na ladrilyo mula sa gitna ng mga tao. Tumama mismo sa noo ni Wang Jianguo. Tuloy-tuloy ang agos ng dugo. May pumatay, tuluyan ng naging magulo. Nagsimula ng mangagaw ng supply ang mga tao. Manira at magnakaw sa mga tindahan. May naghiganti habang magulo ang paligid. May mga nanamantala rin sa kaguluhan. Protektahan ang barko, sigaw ni Kuya Chen. Sumugod kami papunta sa bodega. Pero huli na ang lahat. Isang grupo ng mga tao ang ginigiba ang barko. At inaagaw ang mga kagamitan. Sumugod si Akiyang. Kumuha siya ng bakal na tubo para pukpukin ang kalaban. Dahil marami sila, gumanti agad ang kabilang kampo. Sa gitna ng labanan, may hindi singgalyang nakatamba sa tangke ng langis. Nasusunog na, mabilis na kumalat ang apoy.
Mga tuyong kahoy, plastic, at styrofoam. Lahat ay madaling magliyab. Bumubuhos ang makapal na usok. Hindi may dilat ng mga tao ang kanilang mga mata sa usok. Tatakbo na kayo, nagtakbuhan ang mga tao sa iba't ibang direksyon. Nauwi sa yuyukan, tulukan, at walang tigil na sigawan ng paghihirap. Hinayla ko si Xiaomei palabas. Mataas ang apoy sa aming likuran. Nang makatakas kami sa ikalawang palapag, saka lang namin napansin na may kulang na tao. Nasaan si Batang Leo? Patay tayo. Nasa ikatlong palapag pa siya. Mahina na talaga si Batang Leo. Hindi siya makatakbo ng mabilis. Mabilis akong bumalik sa sunog. Walang makita sa kapal ng usok. Batang Leo, Batang Leo. Nandito ako, sinundan ko ang boses. At nahanap ko siya. Nakahandusay siya sa pasukan ng hagdanan. Halos mamatay na siya sa kapal ng usok. Ay nalalayan ko siya at tumakbo kami. Umuugong ang apoy sa aming likuran. Sa wakas ay nakalabas din kami sa sunog. Naging maitim kaming dalawa sa usok. Salamat, mahinang sinabi ni Batang Leo. Lalo pang lumalaki ang apoy. Naging malaking ilaw ang buong mall. Nagsisiksikan ang mga tao sa ikalawang palapag. Walang mapuntahan sa harap at likod. Apoy sa itaas, tubig sa ibaba, tumalon na tayo, sigaw ng isang taong walang pag-asa. Mamatay ka pa rin kapag tumalon ka. Mamatay sa sunog o mamatay sa baha. Umili ka na lang. Nabaliw na ang lahat. Nagsimulang tumalon mula sa gusali ang mga tao. Isa, dalawa, parang mga dumpling na inihuhulog sa kalan. Huwag kayong tumalon, pilit hinayla ang mga taong magtatangkang tumalon. Masyadong mabilis ang agos ng tubig. Tiyak na mamatay kapag tumalon sa ibaba. Ano nang gagawin natin? Maghihintay ba tayong masunog ng buhay? Lalo pang kumakapal ang usok. May mga tao nang nawalan ng hininga at natamba. Sa bubong, bigla kong naisip na may tangke ng tubig sa bubong. Maaaring pansamantalang makatago roon para sa kaunting pag-asa na mabuhay. Nagsiksikan ang lahat papunta sa hagdanan, nagtutulukan at nagyayayakan. May panibagong serye ng mga sigaw ng paghihirap. Ay nalalayan namin ng isa't isa. Mahirap kaming umakyat pataas. Puno ng usok ang buong hagdanan. Bawat hakbang pataas ay parang barada sa impyerno. Sa wakas ay nakarating din kami sa bubong. Mahigit 100 tao ang nagsisiksikan sa maliit na bakuran sa bubong. Napakalakas ng apoy sa ibaba. Direktang pumapailan lang ang makapal na usok sa langit. Yari na, tapos na ang lahat. Nakahandusay na nakaupo si Matandang Lee sa sahig. Wala na ang barko, wala na ang mga supply. Kahit man lang ang tirahan ay wala na rin. Mamamatay rin naman sa huli. Mas mabuti pang gawing mabilis. Isang lalaki ang nakatayo sa gilid ng bakuran sa bubong. Lumingon siya at ngumiti ng mapait. Ang napakasamang mundong to. Ano pa ang kabuluhan ng mabuhay? Tumalon siya pabaon. Parang binuksan ang pintuan ng arangda, sunod-sunod na may mga taong tumalon. Tama na, galit na sumigaw si Kuya Chen. Pagpakahinahon kayong lahat, punyeta. Isang babae ang sumigaw na tila wala sa sarili. Namatay sa gutom ang anak ko. Namatay sa sakit ang asawa ko. Ngayon ay masusunog na ako ng buhay. Pinapakahinahon mo ako. Tumalon din siya. Kumalat ang kawalan ng pag-asa na parang salot. Kailangan ng dahilan para mabuhay. Hindi kailangan ng dahilan para mamatay. Tingnan nyo, ano yun? Biglang itinuro ni Xiaomei ang malayo. May mahinang tunog ng makina mula sa maitim na usok. May barkong dumating. Isang assault boat ang lumitaw sa tanawin. Kasunod ang pangalawa at pangatlong barko. Saklolo, rescue team yun. Pumutok ang iyakan at hiwayan ng kagalakan sa bubong. May lumuhad at nagsumamo. May yamakap sa ulo at umiyak ng husto. Nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Nandito kami. Buong lakas na kumaway at sumigaw ang mga tao. Lumalapit ang assault boat sa mall. Nagsalita ang rescuer gamit ang megaphone. Magpakahinahon kayo. Aakyat na kami dyan. Inibaba ang lalagyan ng lubid. Umakyat ang mga rescuer sa bubong. Ilang tao pa ang natitira. 123, hawak ni Wang Jiangwoo ang sugat sa kanyang ulo. Buhay pa pala siya. Umalis kayo ng perpangkatan. Mahihuna ang mga matatanda at kababaihan. Siya abalang bumalik ang kaayusan. Ang mga taong nagpapatayan lang kanina. Ngayon ay mabait ng pumipila. Muling nabuhay ang sibilisasyon sa harap ng pag-asa. Oras na natin. Magkakasama ba kayo? Tanong ng rescuer. Oo, sinabi ni Kuya Chen. Kaming anim ay sasakay sa barko. Nakatira sa assault boat. Pinagmamasdan ng unti-unting lumalayong sirang mall. Parang sa ibang mundo. 7 araw lang. Isang modernong lungsod ang naging impyerno sa lupa. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa rescuer. Pansamantalang evacuation center sa gymnasium. Sabi niya, mataas ang lugar doon. May saklolo na inorganisa ng pamahalaan. Pamahalaan, gaano nakatagal mula nang marinig ang salitang ito? Kumusta naman sa ibang lugar? Natahimik ng sandali ang rescuer. Hindi rin maganda. Masyadong malakas ang yulang ito. Higit sa kalahati ng lalawigan ang nabaha. Lalabas din ba ang kagalingan nito? Nag-aasam na tanong ni Xiaomei. Oo, sabi niya. Tumigil na ang ulan.
Saka ko lang napansin. Talagang hindi na umuulan. Umiwalay ang isang bahagi ng maitim na ulap. Inilabas ang matagal nang hindi nakikitang sikat ng araw. Nangingintabang ibabaw ng tubig. Parang durog na ginto. Napakaganda na nakakaiyak. Bumabagtas ang assault boat sa gitna ng mga sira-sirang gusali. Akala ko natapos na ang pinakamalala. Hanggang sa makita ang totoong mukha ng buong lungsod. Sira-sirang pader sa kahit saan. Bumagsak ang matataas na gusali na parang mga building block. Nakatambak na parang bundok ang mga kotse. Mga punong nabunat kasama ang ugat. May mga kasangkapang lumulutang sa ibabaw ng tubig. At mga bagay na ayaw ko nang isipin pa ng malalim. Huwag ka nang tumingin, sabi ng rescuer. Pero paano namang hindi titingin? Ito ang lungsod kung saan ako nabuhay ng mahigit 30 taon. Ngayon ay tuluyan nang nagbago ang mukha nito. Nawala na ang mga pamilyar na landmark. Naging lawa ang gitnang plaza. Naging daanan ng ilog ang daanan ng mga tao. Malamang ay wala na rin ang aking pamilihan ng gamit sa pagpapatayo. Malamang ay wala na rin ang aking pamilihan ng gamit sa pagpapatayo. Ilan pa kaya ang mga nakaligtas? Gusto yung malaman ni Kuya Chen. Umiling ang rescuer. Masyado silang kalat-kalat. Ang iba ay nagtatago sa matataas na gusali. Ang iba ay nakakulong sa mga matataas na lugar. Inililigtas namin ang hanggat kaya naming iligtas. Nang dumaan kami sa isang gusali ng opisina. May taong nagwawagayway ng pulang tela sa bubong. Sandali lang, sabi ng kapitan gamit ang walkie-talkie. Alista muna ang lokasyon. Babalik tayo mamaya. Ihatid muna ang grupong ito sa ligtas na lugar. Hahayaan na lang ba silang mamatay? Nakita niya ang aming pagtataka. Ipinaliwanag ng rescuer. Maliit ang barko, tataob kapag sobra sa karga. Kailangang pangkatin ng per batch. Isang napakalupit pero makatwirang pagpili. Naglayag pa kami ng kalahating oras. Nagsimula nang bumaba ang antas ng tubig. Lumalabas na sa tubig ang ikatlo at ikaapat na palapag ng ilang gusali. Nakikita ang mga anino ng taong gumagalaw sa bintana. Malapit na, may lumitaw na mataas na lugar sa malayo. Doon mismo ang kinaroroonan ng gymnasium ng lungsod. Pero habang lumalapit kami, lalo pang bumabagsak ang puso ko. Siksikan at puno ng tao ang tabing dagat. Naghahalo ang mga iyakan, paghingi ng tulong, at sigawan. Walang katapusan ang mga pansamantalang itinayong tolda. Napakaming tao. Napasinghap si Xiaomei. Bahagi pa lang to, sabi ng rescuer. Mapapalad ang mga nakatakas papunta rito. Gumaong ang assault boat sa dalampasigan. May pumuntang kawani agad para magparehistro. Pangalan, edad, dating tirahan. Kung may mga sintomas ng lagnat, pagtatatae, o pagsusuka. Pumunta roon para kumuha ng supply. Isang pares bawat tao. Huwag magagawan. Mabilis at epektibo. Nakatanggap kami ng isang bote ng tubig, 2 steamed bun, at isang pakete ng pickled mustard. Ito lang, kumunat ang noo ni Akiyang. Magpasalamat ka na, sabi ng atin na namimigay ng supply. Ilang libong tao kaya to. Mabuti na lang at may kaunting makakain. Sa katunayan, sa pagtingin sa paligid, maitim at puno ng tao sa kahit saan. Lalaki, babae, matanda, at bata. Punit-punit ang mga damit. Nakatitig ng walang laman ang mga mata. Naghahanap kami ng bakanteng lugar para maupo. Basa ang lupa sa ibaba. Pero walang sino mang nag-aabala. Ano nang gagawin natin sa susunod? Tanong ni Matandang Lee, walang sumagot. Nakaligtas tayo. Pagkatapos ay nawala na ang tahanan. Nawala na ang mga ari-arian. Maraming tao kahit ang mga mahal sa buhay ay nawala na rin. Maging maayos din, pang-aalo ni Xiaomei sa lahat. Aayusin to ng pamahalaan. Pero sa pagtingin sa paligid, nalaman naming walang sapat na lakas ang pamahalaan. Napakalaking sakuna to. Napakaming mga biktima. Isang kababalaghan na ang hindi pa tuluyang bumabagsak. Mas malala pa ng Gamabi. Walang sapat na mga tolda. Karamihan sa mga tao ay napipilitang magpalipas ng gabi sa labas. Biglang bumaba ang temperatura. Nagsimula na namang umambon ng mahina. Magsiksikan kayo, magsiksikan ang lahat. Huwag manulak, mahuhulog na sa tubig kapag itinulak pa. Sino ang nagnakaw ng kumot ko? Patuloy na lumalala ang pagtatalo sa gitna ng kaguluhan. Kayo ring mga dayuhan ang kumuha sa lugar namin. Loko-loko, naghihiwalay pa ba ng taga rito sa harap ng sakuna? Dayuhan, kailangang ihiwalay. Lungsod namin to. Umutok ang sigalot sa rehiyon. Iniisip ng mga taga rito na inagaw ng mga dayuhan ang mga pinagkukunang yaman. Iniisip naman ng mga dayuhan na nadidiskrimina sila. Mabilis na naging santukan ang tulukan. Tigil, tumigil kayong lahat. Hindi sapat ang mga tauhang nagpapanatili ng kaayusan. Kumalat ang kaguluhan na parang apoy sa kagubatan. May nanamantala para magnakaw. May nanamantala sa kaguluhan. Protektahang mabuti ang mga gamit. May pag-iingat na sinabi ni Kuya Chen. Pero huli na pa rin ang lahat. Inagaw ang bag ni Matandang Lee ng isang tao. Nasa loob nito ang lahat ng kanyang ari-arian. Kaya na yan, pinigilan ko siya. Hindi na yun mababawi pa. Lumingon at naupo si Matandang Lee nang walang lakas. Tuloy-tuloy ang agos ng luha sa kanyang matandang mukha. Larawan yun ng Mr. Mrs. ko. Huling larawan na yun.
Nakakapanghina ng loob, pero ang mga ganitong kwento, may libo-libo ring ganito rito. Nang lumalim ang gabi, medyo hamupa ang kaguluhan. Napagod na ang lahat. Samandal ako sa tabi ni Kuya Chen. Habang nakikinig sa mga iyakan, ubo, at daing sa paligid. Hindi ako makatulog, Kuya Chen. Anong klaseng paghihirap ba to para sa'yo? Hinihit-hit niya ang napulot na punggok ng sigarilyo. Nagalit ang Diyos. Tayo ang naghihirap. Bakit? Saan naman may dahilan? Mapait siyang ngumiti, katulad ng pagtatanong mo kung bakit dumating ang baha. Dumating lang talaga ito. Natahimik, nagsisisi ka ba? Bigla niyang itinano, ang alin? Kung hindi tayo nakatakas noong una. Hindi kaya natin kailangang magdusa ng ganito. Nag-isip ako ng sandali, hindi ako nagsisisi, kahit papano ay sumubok tayo, ipinagpag niya ang upos ng sigarilyo. Hanggat may buhay, may pag-asa pa. Masyadong marangya ang salitang pag-asa rito. Pagsapit ng umaga, tumunog ang radyo. Makinig ang lahat ng mga biktima. Magsisimula na ang pamimigay ng almusal. Pumila ng maayos ang lahat. Nasa silangang bahagi ang medical station. Pumunta agad doon ang mga may sakit para magpagamot. Maaaring mag-iwan ng panawagan sa bulletin board para maghanap ng tao. Unti-unting bumabalik ang kaayusan. Pumila kami ng 1 oras. Nakatanggap kami ng lugaw at atsara. Mainit pa ito, magpasalamat ka na. Sinabi ni Kuya Chen, isipin mo noong 1 linggo. Sino ang makakaiisip na makakainom tayo ng mainit na lugaw? Habang umiinom ng lugaw, naalala ko ang mga taong tumalon, nalunod, at nasunog. Kakaunti na lang at mabubuhay na sana sila. Kakaunti na lang talaga. Tingnan nyo ng mabilis, itinuro ni Xiaomei ang malayo. May dumaang helicopter. May nakabitay na malaking lambat. May mga supply sa loob. Nag-ingay ang mga tao sa kagalakan. May mga supply na. Dumating na ang mga supply. Pero hindi bumaba ang helicopter. Kundi lumipad dito papunta sa mas malayong lugar. Bakit hindi ibinigay sa atin? Tiyak na may kakilala roon. Hindi makatarungan, dumarami ang mga reklamo sa kahit saan. Sa katunayan, alam naman ng lahat. Kulang ang mga supply. Kailangang unahin ang pagbibigay sa mas peligrosong mga lugar. Iba ang alamin sa isang bagay. Iba rin ang tanggapin ito. Lumabas ang araw ng tanghali. Umainit ang katawan sa matagal nang hindi nakikitang sikat ng araw. Napakainit sa pakiramdam. Unti-unting bumababa ang antas ng tubig. Lumalabas ang mas maraming bahagi ng ilang gusali. Bumaba na ang tubig, may mga taong naghihiyawan sa kagalakan. Pero kasunod nito ang mas malaking problema. Sa putik na lumabas pagkababa ng tubig. Nagsimulang kumalat ang mabahong amoy ng mga bagay na yun. Kailangang asikasuhin agad. Naging abala ang mga medical staff. Kundi ay magkakaroon ng salot. Nagsimulang mangalap ng mga voluntaryo ng hapon. Mga lalaking malulusog ang katawan para tumulong sa paglilinis. May dagdag na benepisyo, at ang benepisyo ay karagdagang pagkain. Nagpalista kaming 6. Napakasimple lang ng trabaho. Maglinis ng basura, magbuhat ng mga bangkay. Napakadumi, nakakapagod, at napakapeligro. Pero para sa kaunting pagkain yun, nagtutulukan ng lahat para makapagtrabaho. Inilagay ako sa pangkat ng tagabuhat. Unang beses kong makalapit sa napakaraming namatay. Nagsusuka ang sikmura ko. Pagkasuka ay mabilis na nagtrabaho ulit. Walang ekspresyon ang mukha ng pinuno ng pangkat. Kailangang malinis ang bahaging to ngayong araw. Mekanikal na pagbubuhat. Huwag isipin kung sino sila. O kung anong kwento mayroon sila. Mga numero lang, 1, 2, 3. Nang palubog na ang araw. Naging manhid na ako. Hanggang dito na muna ngayong araw. Sinabi ng pinuno na magpatuloy bukas para kumuha ng benepisyo. 2 steamed bun. 1 pakete ng pickled mustard. 1 bote ng tubig, doble kaysa sa karaniwang rasyon. Sulit na, sabi ni Akiyang habang kumakain ng steamed bun. Sulit nga ba? Binangungot ako ng gabi. Napanaginipan kong nabuhay ang mga bangkay na yun. Tinatano ako kung bakit ako nabubuhay. Nang magising ako, nalaman kong hindi lang ako ang ganito. Maraming taong umiiyak, sumisigaw at nagsasalita sa tulog. Dumaranas din ng impyerno ang mga taong nabubuhay pa. Maging maayos din ang lahat, mahinang sinabi ni Xiaomei. Hindi ko alam kung sino ang inaalaw niya. Magiging maayos nga ba, habang nakatitig sa punong-puno ng bituin sa langit. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong napakalayo nila. Tulad ng dating pamumuhay, hindi na makababalik kailanman. Sa 10 araw, tuluyan nang huminto ang ulan sa isang kababalaghan. Mataas ang sikat ng araw. Mabilis na bumababa ang antas ng tubig na kitang-kita ng mga mata. Bumababa ng mahigit 1 metro sa isang araw. Sa ganitong bilis, mawawala na ang tubig sa loob ng 1 pang linggo. Sinabi ni Kuya Chen, pero walang sino mang masaya. Lumabas pagkababa ng tubig ang buong pagkasira ng kapaligiran. Nakatakip ang putik sa lahat ng bagay. Bumagsak ang mga bahay. Nabaluktot ang mga sasakyan. Nakahandusay ang mga puno. Ang pinaka-nakakatakot ay ang mga kailangan pa ng mas maraming voluntaryo. Kailangang pabilisin ang paglilinis. Tumutunog ang radyo ng ilang beses sa isang araw.
Dumarami ng dumarami ang mga nagpapalista. Hindi para sa kung ano paman. Para lang sa karagdagang pagkain yun. Nagpatuloy ako sa pangkat ng tagabuhat. Pagkalipas ng ilang araw na to, nasanay na rin ako. O sa madaling salita, naging manhid na. Naglilinis sa pangkalahatang ospital ngayong araw. Sinabi ng pinuno na ihanda ng lahat ang kanilang sarili. Lubhang naapektuhan ng ospital. Maraming taong tumakbo roon noong panahong yun. Sa huli, pagkabukas ng pinto ng emergency hall, halos mahimatay ang mga tao sa lumalabas na napakabahong amoy. Ang tanawin sa loob. Ayaw ko nang makita pa sa pangalawang pagkakataon sa buong buhay ko. Magpakatutok ka, pati ang pinuno ay nanginginig din sa takot. Magpapalit bawat oras. Ang isang oras na yon ay napakahaba na parang isang siglo. Pagkalabas ng lahat, nagsuka ang lahat ng tao. Punyeta ang Diyos na yan. May taong umiyak ng husto sa pagkahina. Walang nangaral sa kanya. Dahil nasa gilid na rin ng pagkahina ang lahat. Biglang may aksidenteng nangyari ng tanghali. Nalasan ang isang voluntaryo habang nagbubuhat. Napoyalisan ng maruming tubig ang sugat. Nagsimula siyang lagnatin pagkalipas ng 2 oras. Mabilis na dalhin sa medical station. Pero limitado lang ang magagawa ng medical station. Kulang sa gamot at kagamitan. Kulang sa tao. Namatay ang taong yun ng gabi. Maggawgaw na ng guantes ang lahat mula ngayon. Magtakip ng mukha. Pahayag ng pinuno. Sino mang hindi makinig ay magdudusa sa sariling responsibilidad kapag may nangyari. Mas mahalaga pa sa pagkain ang mga guantes at mask. Atali ang mga piraso ng tela sa kamay. Unitin ang damit. Mag-isip ng paraan si Kuya Chen para magtakip ng mukha. Mantikang paraan pero mas mabuti na kaysa wala. Sa 12 araw, dumating din ang mabuting balita sa wakas. Nagpadala ng medical team ang mataas na opisyal. At mas maraming supply. Gaya ng inaasahan, nakita ang convoy ng mga sasakyan na pumasok ng hapon. Sunod-sunod ang mga military truck. Dumami at naging 10 ang mga lugar ng pamimigay. Makaabot ng pangunahing pang-araw-araw na pangangailangan ang bawat tao. Hindi matano ang dulo ng mahabang pila ng mga tao. Pero maayos at tahimik ang pila. Nagiging maayos ang tao dahil sa pag-asa. Nakatanggap kami ng tuwalya, sabon, at disinfectant. Mayroon ding isang pares ng kapalit na damit. Sa wakas ay makaliligo na rin. Naiyak sa tuwa si Xiaomei. Mahaba ang pila sa harap ng pansamantalang paliguan. Kahit malamig na tubig lang. Pero walang sino mang nag-aabala. Nahugasan ang libag ng nakalipas na mga araw. Gama ng pakiramdam ng buong katawan. Parang sa panaginip lang. Sinabi ni Akiyang na oo nga. Sino ang makakaiisip noong 10 araw ang nakararaan na ang maligo ay isang karangyan? Nagsindi ng banpayan ng gabi. May kumakanta, may sumasayaw. Kumalat sa mga tao ang kagalakan ng pagkaligtas sa tiyak na kamatayan. Talagang nabuhay tayo. Bamulong si matandang Lee sa sarili. Oo nga, nagsindi ng sigarilyo si Kuya Chen. Nakaligtas tayo. Pero ano nang kasunod? Muling itayo ang tahanan. May boses na narinig mula sa radyo. Tiyak na may tatayo nating muli ang ating tahanan. Madaling sabihin ang muling pagtatayo. Tumingin sa sirang kapaligiran sa paligid. Gaano kaya to katagal, mangyayari yun? May matatag na pananalig na sinabi ni Xiaomei. May tatayo ang lahat hanggat narito ang tao. Tama ang sinabi niya. Nandoon ang pag-asa kung nasaan ang tao. Nasa 15 araw na. Bumaba na ng buo ang tubig. Lumalabas na ang balangkas ng lungsod. Puno ng sugat at pasa. Pero nakatayo pa rin. Nagsimula na ang pagbibilang ng mga tao. Magparehistro para sa pansamantalang tirahan. Inilagay kami sa isang lugar ng mga prefabricated house. 4 na tao sa isang kwarto. Napakasimple lang pero nakakatakip sa hangin at ulan. Mas mabuti na to kaysa sa hagdanan. Masayang sinabi ni matandang Lee. May kama, may kumot, at may bubong nga naman. Sapat na to, medyo gumaling na ang katawan ni Batang Leo. Nagsimula na rin siyang tumulong sa trabaho. Hindi pwedeng umasa lang ako na bubuhayin nyo. Nahihiyang sinabi niya. Magkapatid tayong lahat. Tinapak ni Akiyang ang balikat niya. Dumaan sa buhay at kamatayan ang magkapatid. May kakaibang halaga ang salitang ito. Sa 20 araw, nagsimula nang bumalik ang pamilihan. Unang nagbenta ang mga tindero na may dalang mga basket. Pagkatapos ay ang mga pansamantalang pwesto. Kahit napakataas ng presyo, nakatatagpo na ng mga mabibili. Itlog, sariwang itlog, gulay, berdeng gulay, at labanos. Unti-unting bumabalik ang sibilisasyon. Bumili ako ng ilang itlog gamit ang perang naipon sa pagtatrabaho. Ipinakuluan at ipinamahagi sa lahat. Napakasarap, naiyak si Batang Leo sa tuwa. Isang pinakukulang itlog lang yun. Pero para sa mga taong dumaan sa impyerno. Lasa yun ng langit. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik na ang bahagi ng kuryente. Nang makitang umilo ang ilaw. Nag-ingay sa kagalakan ang buong evacuation center. May kuryente na, may kuryente na. Nagyakapan at umiyak ang mga tao. Napakalahaga pala ng liwanag. Manood ng balita, may nagbukas ng telebisyon. Nasa screen ang sitwasyon sa ibang mga lungsod na naapektuhan ng sakuna. Hindi lang pala tayo, kundi ang buong lalawigan.
Kalahati ng bansa ay dumaranas ng parehong paghihirap. Pero muling nagtatayo ang lahat. Magpapadala ang pamahalaang pambansa ng 100 bilyon para sa muling pagtatayo. Tuloy-tuloy ang suporta ng mga supply mula sa iba't ibang lugar. Buong lakas na isinasagawa ang muling pagtatayo pagkatapos ng sakuna. Pumapasok at kumakalat ang pag-asa. Pagkalipas ng 2 buwan, nakatagpo ako ng isang trabaho. Sa construction site, nakakapagod magbuhat ng ladrilyo. Pero may kita, bumalik sa dating trabaho. Mapait akong ngumiti, kahit hindi nagbebenta ng kagamitan sa pagpapatayo. May kaugnayan pa rin sa pagtatayo. Naging tagapamahala si Kuya Chen sa evacuation center. Nagtayo ng maliit na kainan sina Akiyang at Xiaomei. Tumutulong si Matandang Lee sa pag-aayos ng mga gamit na pangkuryente. Nakatagpo si Batang Leo ng trabaho bilang clerk. Nagsusumikap ang lahat na mabuhay. Pagkalipas ng 3 buwan, nagsimula nang lumipat ang mga tao mula sa pansamantalang evacuation center. Natapos na ang bagong tayong residential area. Maaaring mag-apply ang mga kwalipikadong tao para makatira. Sabay-sabay kaming 6 na nag-apply. Inilagay kami sa magkaparehong gusali. Kahit simpleng bahay lang ito. Pero tahanan pa rin, noong araw ng paglipat. Tinititigan ang bakanteng kwarto. Umiyak si Xiaomei. Sa wakas ay may tahanan na rin tayo. Oo nga, may tahanan na tayo. Nakatayo sa balkonahe. Nakikita sa malayo ang bagong lungsod na itinatayo sa ibabaw ng mga nawasak na lugar. Umuusbong ang bagong lungsod. Mas magiging maganda ito kaysa noong una. Sinabi ni Kuya Chen na naniniwala siya. Dahil pagkatapos maranasan ang pinakamadilim na sandali, sakalang malalaman kung gaano kahalaga ang liwanag. Pagkalipas ng 1 taon, muli akong nagbukas ng tindahan ng gamit sa pagpapatayo. Doon mismo sa bagong distrito ng lungsod. Maganda ang negosyo. Muling itinatayo ng mga tao ang kanilang mga tahanan. Napakalaki ng pangangailangan sa mga gamit sa pagpapatayo. Madalas pumunta si Kuya Chen para bumisita. Kasama ang bago niyang kasintahan. Lumaki na ang kainan nina Akiyang at Xiaomei. Kumuha sila ng ilang tauhan. Nagmamahalan pa rin ang mag-asawa tulad ng dati. Nahanap ni Matandang Lee ang noalay niyang anak na lalaki. Nagtutulungan ang mag-ama sa buhay. Pumasa si Batang Leo bilang civil servant. Nagtatrabaho sa Civil Affairs Department. Nagkaroon ng bagong buhay ang lahat. Pero walang nakalimot sa malakas na yulang yun. Kabadong-kabado pa rin tuwing umuulan. Tuwing nakakakita ng ulat ng panahon. Nag-iipon pa rin ng mas maraming gamit. Kailangan ng oras para gumaling ang sugat. Boss, magkano tong waterproof ang material? Tanong ng customer, alin ang gusto mo? Mabilis kong ipinaliwanag. Ito ang pinakamaganda. Siguradong hindi papasukin ng tubig. Seryoso kong sinabi, gagarantiyahan ko gamit ang buhay ko. Natawa ang customer sa kaseryosohan ko. Hindi niya alam na talagang nasubukan ko na ito gamit ang aking buhay. Sabi sa ulat ng panahon, magiging maaraw ang buong linggo. Napakaganda, napakaliwanag ng sikat ng araw sa labas ng bintana. Sabi sa ulat ng panahon, magiging maaraw ang buong linggo. Napakaganda.